Sa gilid ng riles ng tren sa isang makipot at madilim na iskinita ng lungsod, naroon ang isang maliit at halos guho ng barong-barong. Kalawangin ang bubong, tagpi-tagpi ang dingding at ang sahig ay pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa loob nito, namumuhay si Lyra, isang 19 anyos na dalagang may mahaba at magulong buhok, maitim ang balat sa araw-araw na paglalakad at mga palad na makapal na sa trabaho. Sa kabila ng hirap, may liwanag sa kanyang mga mata, liwanag ng pag-asa. "Ate, may kanin pa ba?" tanong ni Nonoy, ang 7 taong gulang niyang kapatid na may kapansanan sa paa. Nakaupo ito sa lumang wheelchair na gawa lamang sa kahoy at goma ng gulong ng kariton. "May kaunti pa, Noy, painitin ko lang," sagot ni Lyra habang binubuksan ang maliit nilang kalan na ginagamitan ng kahoy. Hindi lingid kay Lyra ang unti-unting panghihina ng kanyang ina. Madalas itong umubo ng dugo sa gabi, ngunit pilit pa ring nagtatahi ng basahan para ibenta. Isang kariton na puno ng basahan at tela ang laging kaakibat ni Lyra sa kalsada tuwing umaga. Mula sa rekto hanggang Divisoria, inilalako niya ito habang sumisigaw, "Basahan, 5 piso lang." Sa bawat hakbang niya, ramdam ang pagod, pero iniisip niya lang si Nonoy at ang ina nilang si Aling Estrella. Sa lahat ng taong dinaanan niya araw-araw, bihira ang titingin, at kung titingin man, puno ng panghuhusga. May mga estudyante na tumatawa pa sa kanya. "Ang baho, ang dumi," minsang narinig niyang sabi ng isang dalagita sa uniform habang tinakpan ang ilong. Pero hindi siya umimik. Hindi siya lumilingon. Tuloy nang siya sa paglalakad, sa pagsigaw, sa pagbebenta. Sa tuwing naiipon niya ang barya, inilalagay niya ito sa isang lumang garapon na tinatago sa ilalim ng banig. Gabi-gabi, sa ilalim ng manipis na kulambo, pinag-uusapan nila ni Nonoy ang kanilang mga pangarap. "Ate, kapag may pera ka na, bibili ka ba ng bike para sa akin?" tanong ni Nonoy habang nakahiga sa tabi niya. "Hindi lang bike, Noy. Bibili ako ng bagong wheelchair mo, yung may gulong na goma at may preno." Sagot niya, pinilit ngumiti kahit may luha sa gilid ng kanyang mata. "Talaga, ate?" "Oo, at pag may sobra, mag-aaral ka na sa eskwelahan na may aircon." "Wow, gusto ko yun, ate." Walang kuryente sa kanilang barong-barong. Gasera lamang ang nagbibigay liwanag tuwing gabi, at ang lamig ng gabi ay sinasalubong ng makapal na lumang kumot na amoy usok. Sa kabila ng lahat, napakatibay ni Lyra. Ang lakas niya ay hindi sa katawan, kundi sa paniniwala na may mas mabuting bukas. Isang umaga, habang nag-aayos ng paninda sa kariton, dumaan ang isang matandang babae na tila pamilyar. "Lyra?" tawag nito. Napalingon siya. "Aling Sioni?" "Oo, anak. Ikaw nga. Ikaw pa rin pala ang naglalako ng basahan dito." "Opo, hindi pa rin po ako nakahanap ng mas matinong trabaho. Kahit anim apply ko, ayaw sakin. Alam mo bang may kakilala akong mayaman na naghahanap ng pasambahay sa Maynila? Matanda na rin siya pero napakayaman. Kung interesado ka, ilalakad kita." Napakunot noo si Lyra. "Baka po scam lang yon." "Hindi, anak. Naging kasambahay din ako sa kanila noon. Kaso tumigil na ako. Wala akong anak. Pero nang malaman kong naghahanap ulit sila ng mapagkakatiwalaan, ikaw agad ang naisip ko." Hindi agad nakasagot si Lyra. Tumingin siya kay Nonoy na abalang nagbibilang ng basahan. "Pag-isipan mo, Lyra. Bukas ng umaga, dadaan ako ulit dito. Kung sasama ka, ihanda mo ang sarili mo." Ani Aling Sioni bago tuluyang naglakad palayo. Gabing iyon, hindi makatulog si Lyra. Pinag-isipan niya ng paulit-ulit ang alok ni Aling Sioni. Sa isipan niya, may takot, pero may bahagyang pag-asa. Hindi niya alam kung panibagong dagok ba ito o simula ng pagbabago. "Mama," bulong niya habang pinapahira ng bimpo ang noo ng inang may lagnat. "Pag nagkatrabaho ako, ipapagamot kita. Pangako." Tahimik ang paligid, liban sa dumaraang tren sa riles na tila laging nagpapaalala sa kanya kung nasaan siya. Pero may tinik din itong hatid
na sa kabila ng ingay, dumi at kalawang ng mundo, may pagkakataon pa ring makaalpas. Kinaumagahan, suot ang iisang bestida na pinaayos pa niya, hinalikan ni Lyra ang noo ng kapatid. "Ate, saan ka pupunta?" "Maghahanap ng mas magandang kapalaran, Noy. Pangako, babalik ako, hindi ako mawawala." At sa pagdating ni Aling Sioni, kasabay ng pagbuhos ng ulan at pag-angat ng tubig sa riles, naglakad si Lyra palayo sa barong-barong nilang tahanan. Walang baon kundi panalangin, tapang at garapon ng bariyang naging simbolo ng kanyang sakripisyo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ang puso niyang sanay sa gutom ay busog sa pag-asa. Ang daan patungong syudad ay tila walang katapusan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng jeep na sinasakyan nila, lalong bumibigat ang dibdib ni Lyra. Kasama niya si Aling Sioni at kahit may bahagyang kapanatagan siyang kasama ito, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang backpack na may iilang damit, sabong pampaligo at ang garapon ng bariyang ipon mula sa mga taon ng pagtitinda ng basahan. "Ano ulit pong pangalan ng amo niyo dati?" tanong ni Lyra habang pinipigilan ang lamig sa katawan dala ng hangin mula sa bintana. "Si Don Ricardo de Villa. Matanda na siya pero matino. Masungit lang minsan, lalo sa mga tamad at sinungaling," sagot ni Aling Sioni habang nakasandal sa upuan. "Bakit po kayo umalis?" tanong ulit ni Lyra, hindi maitago ang pag-aalalang baka may masamang itinatago ang matanda. "Tumanda na ako, Hija. Hindi ko na kaya ang trabaho. Pero sa tagal ko ron, masasabi kong mapagpala yang si Don Ricardo. Marami siyang kayamanan, pero iisa lang ang pamantayan niya sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya, ang pagiging totoo." Tahimik na tumango si Lyra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip ang kanilang barong-barong, si Nonoy at ang kanyang inang, tila lumalala na ang karamdaman. Kailangan niya ng trabahong totoo, kahit anong klasing trabaho, basta marangal. Pagdating nila sa terminal sa Maynila, sumakay pa sila ng taxi. Unang beses ito ni Lyra na makasakay sa ganitong sasakyan. Habang binabaybay nila ang EDSA, naglaho ang karaniwang mga tanawin ng eskinita, palitan ito ng matatayog na gusali, billboard at mga ilaw ng syudad. Nakadungaw lang siya sa bintana, para bang nananaginip. Sa kanyang isipan tumatak ang pangarap, makalayo sa kahirapan. Pagdating nila sa isang subdivision na may malaking tarangkahan at gwardyang nakauniporme, tila lumubog ang puso ni Lyra. "Sigurado po ba kayo rito?" mahina niyang tanong. Tumango si Aling Sioni. "Oo, dito." "Lyra, isang paalala lang bago tayo pumasok. Sa loob ng bahay na ito, importante ang integridad. Hindi mo kailangang maging magaling, basta't maging totoo ka. Magsalita ka lang ng tama, gawin ang tama at huwag kailanman magnakaw." Bumaba sila ng taxi at ilang hakbang pa ay nakarating na sila sa isang malapalasyong bahay. 2 palapag, may mga balkonahe, may hardin, at may fountain sa gitna ng bakuran. Sa pinto, sinalubong sila ng isang lalaking nakaitim na Amerikana, may hawak na clipboard at may malamig na titig. "Siya ba?" tanong ng lalaki kay Aling Sioni. "Oo, siya si Lyra, ang rekomendado ko," sagot ni Aling Sioni. "Papasok lang ako sandali," sabi ni Aling Sioni kay Lyra. "Hintayin mo ako rito, anak. Huwag kang kabahan." Naiwan si Lyra sa harap ng malaking pinto. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng fountain ang maririnig. Kinakabahan siya, pero hindi siya umatras. Muli niyang inalala ang mukha ni Nonoy. Iyon ang lakas niya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Aling Sioni kasama ang lalaki. "Pumasok ka na, Hija. Kausapin ka ni Mang Eladio, ang butler. Siya ang magpapakilala sa iyo sa loob." Tahimik na sumunod si Lyra habang pinapasok siya sa loob ng mansyon. Sa unang hakbang pa lang niya sa marble na sahig, ramdam niya ang lamig at kinis nito. Ang kisame ay mataas, may chandelier, at ang bawat dingding ay may nakasabit na paintings at antiques. "Sumunod ka sa akin,"
Malamig na wika ni Mang Eladio. Tahimik si Lira habang sinusundan ang lalaki sa hallway. May mga dumadaan ding iba pang kasambahay na tila matagal nang naroon, ngunit walang bumabati sa kanya. Sa isang maliit na silid sa likod ng kusina, doon siya dinala. Ito ang magiging kwarto mo. Maliit lang pero maayos. Bukas ng umaga, sisimulan mo ang gawain mo. Alam mo bang marami nang naunang umalis bago ka? Bakit po? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam kung ikaw ang magtatagal, pero tingnan natin, sabi ni Mang Eladio bago umalis. Pagkaupo sa kama, napaiyak si Lira. Hindi dahil sa lungkot kundi sa dami ng emosyon na kanyang nararamdaman. Takot, kaba, pangarap at pagod. Hinugot niya mula sa bag ang isang maliit na larawan ni Nunoy at ng kanilang ina. Kaya ko to. Mahinang bulong niya sa sarili. Para sa inyo to. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na siya. Nagsuot ng uniform na iniwan ni Mang Eladio sa labas ng kanyang pintuan. Medyo maluwag pero maayos. Nag-ayos siya ng sarili sa maliit na salamin, pinunasan ang kanyang mukha at pinilit numiti. Hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari pero handa siyang harapin ang kahit anong pagsubok basta't para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso, nagsimula na ang isang bagong kabanata. Hindi niya alam kung may magbabago pero isa lang ang sigurado niya, wala nang atrasan. Sa unang araw ni Lira bilang kasambahay sa mansyon ng De Villa, tila lahat ng kilos niya ay binabantayan ng mga mata. Mata ng mga kasambahay, mata ng butler, at higit sa lahat, mata ng isang hindi pa niya nakikilala, si Don Ricardo. Tahimik ang buong bahay, bagamat halatang buhay na buhay sa likod ng mga saradong pinto at marmol na dingding. Ang bawat yapak niya sa sahig ay tila kumakalampag sa kanyang dibdib. Ang mansyon ay parang museo, punong-puno ng mga painting na halatang may kasaysayan, mamahaling kasangkapan at antigong kagamitan na sa unang tingin pa lang ay alam mong hindi basta-basta pinapagalaw. Sa bawat paglalakad ni Lira sa pasilyo, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya, malayo sa dating barong-barong sa gilid ng riles. Huwag mong titigan ng matagal ang mga painting, hindi iyan para sa'yo. Malamig na boses ni Mang Eladio ang pumunit sa katahimikan. Lumingon si Lira, bahagyang namula sa hiya. Opo, pasensya na po, sagot niya, at agad na yumuko. Habang tinuturo ni Mang Eladio ang mga lugar na kailangan niyang linisin, ipinaliwanag din nito ang mga alituntunin sa bahay. Mahigpit ang pamamalakad. Bawal makipag-usap kung hindi ka tinatanong. Bawal ang sumilip sa silid ng Don kung hindi ka ipinapatawag. At higit sa lahat, bawal ang magsinungaling o magnakaw kahit isang kusing. Sa likod ng ilang pader, may mga security camera. Hindi man niya nakikita, alam ni Lira na sa bawat kilos niya may nakakasilip. Sa pantry, ipinakilala siya sa ilan sa mga kasambahay. Si Marisa, ang kusinera. Si Dodong, ang tagapaglinis ng hardin. At si Bebang, ang matagal ng tagapaglabada. Ngunit hindi mainit ang kanilang pagtanggap. Bago ka lang no? Tanong ni Marisa habang himihiwa ng kamatis. Opo, sagot ni Lira, mahinahon. Huwag kang magpalinlang sa ayos ng bahay na to. Madaling pumasok, pero mahirap manatili. Singit naman ni Bebang. 6 na beses nang nagpalit ng maid sa loob lang ng 1 taon. Lahat umalis ng luhaan. Hindi sumagot si Lira. Imbes, mas pinili niyang pagmasdan at pag-aralan ang bawat sulok ng mansyon. Ang rutang madalas tahakin ni Mang Eladio, ang oras ng pagkain, ang ugali ng bawat kasambahay. Sa kabila ng lamig ng pagtanggap, pinipilit niyang hindi magpakita ng kahinaan. Kinahapunan, ipinatawag siya ni Mang Eladio sa receiving area. Gusto kang makita ni Don Ricardo. Sabi nito, diretso at walang emosyon. Ayusin mo ang sarili mo. Napalunok si Lira. Wala pa siyang nakikitang larawan ng Don. Wala rin siyang naririnig na tinig nito. Sinasabing bihira itong lumabas ng kwarto at kapag lumalabas man, nakaupo lamang sa wheelchair sa may veranda ng 2nd palapag. Pagkapasok niya sa silid na may malalaking kurtina at mababang ilaw, natanaw niya sa may bintana ang isang matandang lalaki na halos hindi gumagalaw. Maputi ang buhok, tuwid ang likod kahit nakaupo,
at nakasuot ng mamahaling robe. Nakaitig lamang ito sa bintana, tila walang naririnig. Don Ricardo, mahina ang tinig ni Mang Eladio. Siya po ang bagong kasambahay, si Lyra. Hindi lumingon ng matanda. Tumango lamang ito, marahan, saka nagsalita. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Hija, para po magtrabaho bilang kasambahay Don, sagot ni Lyra. Mahinang tinig pero buo ang loob. Hindi kita kailangang maging magaling. Ang kailangan ko lang ay isang taong hindi madaling tikisin ng tukso. Napatingin si Lyra kay Mang Eladio, ngunit tahimik lang ito. May mga bagay sa bahay na ito na sinusubok ang tao, pero ang tunay na yaman ay hindi lang ang nakikita. Dugtong ni Don Ricardo bago muling tumahimik. Umiling ang matanda at sumenyas na pwede nang umalis si Lyra. Tahimik siyang tumalikod at humakbang palabas, habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda, pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Paglabas niya nagsilid, sinalubong siya ni Bebang. Ngiting-ngiti ka? Anong sinabi sa'yo ng Don? Tukso nito. Wala naman po, pinakilala lang ako, sagot niya. Pagdasal mong magtagal ka rito, sagot ng babae, sabay talikod. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagmamasid sa kanya ng buong bahay, si Mang Eladio, laging bigla na lang sumusulpot sa mga sulok ng kwarto. Si Marisa, palihim kung magtanong ng mga ginagawa ni Lyra kapag wala ang ibang kasambahay. Ang mga tao sa bahay tila hindi nagtitiwala pero hindi rin direktang kontra sa kanya. At si Don Ricardo, hindi man niya madalas makita pero palaging ramdam ni Lyra na naroon ang anino nito sa bawat desisyon at galaw sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang nililinis niya ang veranda, narinig niyang muli ang tinig ng matanda mula sa loob ng kwarto. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Bulong nito, tila para sa sarili. Hindi pa man nagsisimula ng husto ang kanyang paninilbihan, batid na ni Lyra na ang mundong pinasok niya ay hindi basta-basta. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis o paglalaba. Ito ay isang tahanang puno ng lihim, pananabik at mga pagsubok na hindi niya paganap na nauunawaan. Ngunit gaya ng palagi niyang sinasabi sa sarili, para kay Nonoy, para kay Inay, walang pagsubok na hindi niya kayang lagpasan. Kahit ang mga mata ng mayayaman ay tila hindi marunong muntiwala, magpapakatatag siya. Sa mga tahimik na dingding ng mansyon ng De Villa, isang hamak na dalaga ang naglalakad sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang unang linggo ni Lyra sa mansyon ng De Villa ay tila mahabang pagsusulit na walang pahinga. Bawat araw ay puno ng takot na baka magkamali siya, kahit sa pinakamaliit na kilos, at agad na mapaalis. Sa dami ng kasambahay na nauna sa kanya na hindi nagtagal, hindi maalis sa kanyang isip na maaring isa rin siya sa mga iyon kung hindi niya pagbubutihin. Maaga pa lang ay gising na si Lyra. Madalas, siya ang una sa mga kasambahay na bumababa mula sa kanilang kwartong nasa likurang bahagi ng bahay. Habang ang iba ay natutulog pa, siya'y abalang nagwawalis sa marble na sahig ng grand staircase. O kaya'y nag-aayos ng mga kurtina sa sala bago pa tumama ang unang sikat ng araw sa malalaking bintana. Wala sa kanyang isipan ang reklamo. Ang mahalaga sa kanya, mapansin ang kanyang pagsisikap at huwag mapahiya si Aling Sioni na siyang nagrekomenda sa kanya. Ano, sipag mo ah? Ani Bebang habang pababa sa hagdan, pupumas-pumas pa. O baka namang nagpapakitang gilas lang para mapansinan doon. Ngunit ngumiti lamang si Lyra. Maaga lang po talaga akong gumising, Ate Bebang. Mas masarap pong gumalaw habang tahimik pa ang paligid. Nagkibit balikat si Bebang at umirap saka nagpatuloy sa paglalakad. Isa sa mga gawaing ibinigay kay Lyra ay ang paglilinis ng mga silid ng mga bisita sa ikalawang palapag, pati na ang veranda na madalas puntahan ni Don Ricardo kapag umaga. Sa bawat pagpunas niya ng muebles, pag-ayos ng kama at paglalagay ng bagong bulaklak sa flower vase, may kasama siyang dasal. Sana magtagal ako rito.
Sana makapagpadala ako ng pera kina inay. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila hindi natutuwa si Mang Eladio. Sa tuwing daraan ito, laging may puna. Hindi pantay ang ayos ng kurtina. May alikabok pa sa gilid ng mesa. Bakit hindi mo pinunasan ang ilalim ng vase? Walang reklamo si Lira. Tahimik niyang inaayos ang mga pagkukulang. Sa isip niya, hindi ito mas masakit kaysa sa araw-araw na gutom sa tabing riles, kaya tanggap niya ang bawat komentaryo bilang bahagi ng kanyang pagkatuto. Ngunit isang araw, sinubukan siyang pahiyain ni Mang Eladio. Habang abala si Lira sa pagsasaayos ng kusina, sinadya nitong buhusan ng tubig ang sahig sa may lagusan ng pantry. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig nito, basta't umalis lamang siya nang may malamig na tingin. Agbalik ni Lira galing paghuhugas ng baso, nadulas siya at halos mabitiwan ang hawak. Agad siyang napaluhod at tinapik ang basang sahig. Basang-basa ang laylayan ng kanyang uniform. Narinig niyang nagtatawanan sa di kalayuan sina Marisa at Bebang. Ay, nadulas ang bagong alaga ni Don, bulong ni Marisa habang nagsasandok ng sabaw. Hindi na lang kumibo si Lira. Kumuha siya ng mop at sinimulang punasan ang sahig. Sa kanyang puso, may kirot, pero sa kanyang muka, nanatili ang determinasyon. Kahit ang pagtapik ng sahig ay tila paglapastangan sa kanyang danggal, pinili niyang manatili dahil ang dignidad niya ay hindi nakasalalay sa kung paano siya idinuturing, kundi sa kung paano siya tumatayo sa bawat pagkakadapa. Lumipas ang ilang araw at dahan-dahang napapansin ng ilang kasambahay ang kanyang kasipagan. Si Dodong, na noon ay tahimik lamang, minsang lumapit sa kanya habang naglalampaso ng hallway. Lira, gusto mo, ipapakita ko sa iyo yung shortcut papuntang storage room. Para hindi ka na paikot-ikot kapag may kukunin ka. Salamat, Dodong. Makakatulong po yun. Sagot niya, bakas sa tinig ang pasasalamat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng halaman sa gilid ng veranda, natanaw niya si Don Ricardo sa loob ng kanyang silid. Nakaupo ito sa may wheelchair, nakatanaw sa labas. Hindi ito nakatingin sa kanya, pero may kakaibang katahimikan sa pagitan nila na tila ba may hindi nakikitang ugnayan. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya lumapit. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Lumipas ang linggo, at kahit patila walang nagbabago sa trato ng mga tao sa kanya, alam ni Lira sa sarili niyang unti-unti siyang nasasanay. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa katahimikan at patagong presyur ng mansyon. Unti-unti rin niyang nararamdaman ang paggalang sa sarili. Hindi dahil pinupuri siya, kundi dahil alam niyang ginagawa niya ang tama. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang lumang larawan ni Nonoy at ng kanyang ina. Pinagmasdan niya ito habang nakahiga, tapos ay nagsimulang magsulat sa isang maliit na notebook. Day 6, masakit sa likod, masakit sa tuhod. Pero may kinabukasan itong ginagawa ko. Kapag napadala ko ang unang sweldo ko, bibili ako ng damot ni inay. Bibilhan ko si Nonoy ng bagong shorts at sa susunod, baka pwedeng paaral na siya. Napangiti siya. Ang pagod sa katawan ay parang unti-unting nawawala sa bawat salitang inilalagay niya sa papel. Hindi niya alam kung kailan niya makukuha ang tiwala ng mga tao sa bahay na iyon. Hindi rin niya alam kung kailan siya mapapansin ng mismong may-ari. Pero alam niya sa sarili niyang bawat araw ay hakbang palapit sa pagbabago. At sa unang linggong iyon, kahit sa mata ng iba ay parang wala siyang naiambag, para kay Lira, iyon na ang pinakamalaking hakbang ng kanyang buhay. Isang linggong pagtitiis, pagtututo at paninindigan na sa gitna ng yaman at kasinungalingan sa paligid, ang totoo pa ring puso ang pinakamahalaga. Makalipas ang isang linggo ng walang patid na pagtatrabaho, sa wakas ay dumating ang linggo. Ang kaisa-isang araw na bahagyang lumuluwag ang takbo ng buhay sa mansyon. Ngunit para kay Lira, hindi ibig sabihin ng linggo ay pahinga. Ito ang araw na mas masusing nililinis ang mga silid na bihira o halos hindi pinapasok. Gaya ng mga lumang kwarto sa ikatlong palapag ng bahay. Isang lugar
na tila hindi na inaapakan ng kahit sino, ni Mang Eladio man. Lira, wika ni Mang Eladio matapos ang agahan, ikaw na ang maglinis ng lumang silid sa dulo ng hallway sa itaas. Magdala ka ng tamunas, vacuum at mag-ingat sa mga antigong gamit doon. Napatingin sa kanya ang ibang kasambahay, si Marisa, si Bebang at pati si Dodong. Ang titig nila ay may halong pagtataka at babala pero wala ni isa ang nagsalita. Narinig niya rin ang bulungan ni Bebang sa likod. Yun ang kwarto na sinadyan iwanan lang. Wala raw pwedeng pumasok dyan. Maliban kung sinusubukan ka. Hindi na lang pinansin ni Lira ang mga salita. Kinuha niya ang mga kagamitan, pinunasan ang pawis sa kanyang leeg at inakyat ang matataas na hagdang kahoy ng mansyon. Sa bawat hakbang niya ay nag-iingay ang mga kahoy para bang binubulungan siya ng mga lihim ng bahay. Nakarating siya sa dulo ng hallway. Isang mabigat na pinto kulay mahogany ang naroon. Inalalayan niya ito habang binubuksan at bumungad sa kanya ang isang kwarto na tila hindi na ginagalaw ng panahon. Makapal ang alikabok sa lahat ng sulok. Ang mga kurtina'y kulay abo na sa dumi at ami-amag ang hangin. Ngunit sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng sinag ng araw mula sa bukas na bintana, ay naroon ang isang bagay na agad niyang ikinabigla. Isang malaking baul na yari sa lumang kahoy. May ukit na gintong disenyo sa gilid at nakabukas. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Sa paligid ng baul ay may kalat na mga lumang telang sutla, parang minadaling binuksan at iniwan. Sa pagdungaw niya sa loob, agad siyang napatigil sa paghinga. Nandoon ang mga bagay na sa buong buhay niya ay hindi niya pa kailanman nakita. Mga hikaw na may malalaking brilyante, kwintas na tila ginto, mga bar ng pilak na may selyo, mga papel na parang titulo ng lupa at di mabilang na bungkos ng pera. Para siyang namamalikmata. Isang silip pa lang ay sapat na para mapuno ang buong kariton ng basahan na pinagtitigaan niyang itulak sa mga kalsada ng Maynila. Huminga siya ng malalim, tumindig ng diretso, luminga sa paligid, sinigurong walang nakatingin, walang kamera, walang tao. Sa loob ng ilang segundo, pinakinggan niya ang pintig ng kanyang puso. Mabilis, halos hindi na niya maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Ang garapon ng baryang itinatago niya sa ilalim ng kanyang panig sa dating barong-barong ay walang-wala sa laman ng baul na ito. Panginoon ko, bulong niya, habang pinipigilan ang kanyang sariling umiyak. Kung kukunin ko man lang kahit isang piraso, kahit isang hikaw, makakabili ako ng wheelchair ni Nonoy, makakainom ng gamot si Inay, makakalipat kami ng bahay. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya inalok ang sarili ng kahit isang pag-abot. Sa halip, kinanood lang niya ang kayamanang nakalatag sa harap niya. Kayamanang hindi kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang takip ng baul. Maingat para hindi mag-inay. Gumamit siya ng bimpo at pinunasan ang alikabok sa ibabaw ng kahoy. Tinafpan niya ito ng lumang mantel na nakita niya sa gilid at pagkatapos ay sinimulan na niyang linisin ang buong silid. Winalis niya ang sahig, pinunasan ang mga muebles at isinarado ang bintana para hindi na pumasok ang alikabok. Nang matapos siya ay muling tiningnan ang baul sa gitna ng silid. 1, 2, 3 hakbang siyang lumapit. Hindi upang buksan ito, kundi upang yumuko at sabihin mahina, "Salamat po, pero hindi ito sa akin." Pagbaba niya mula sa 2 palapag, sinalubong siya ni Mang Eladio. "Matagal kang natapos, malamig na po na nito. Pasensya na po, malaki po yung silid, marami pong kalat at alikabok. Inayos ko na rin po ang kortina at nilinis ang bintana. Hindi mo ba nakita ang baul?" Diretsong tanong ng butler. Nanatiling kalmado ang mukha ni Lira. "Nakita ko po, nakabukas po siya. Pero tinakpan ko na po ulit at hindi ko ginalaw ang laman. Hindi ko po alam kung dapat kong isubmong, kaya inisip kong linisin na lang ang buong paligid." Napatingin si Mang Eladio sa kanya, saglit na nagkatahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang tingin nito, hindi mapagmasid. "Sumunod ka," utos nito. Hindi nagtanong si Lira. Tahimik siyang naglakad kasunod ni Mang Eladio. Sa bawat hakbang nila pababa sa kusina, pakiramdam niya'y may ibang nangyayari.
Parang may bumukas na hindi lang pinto sa silid, kundi pinto ng panibagong pagsusubok. Hindi niya alam, pero ang kanyang ginawang desisyon sa loob ng silid na iyon ay siyang simula ng malaking pagbabagong darating sa kanyang buhay. Hindi dahil sa yaman ng baul, kundi dahil pinatunayan niyang mas mahalaga sa kanya ang dangal kaysa sa tukso. At sa isang bahay na kayang bilhin ang kahit sino, ang hindi pagbili sa kanyang kaluluwa ang pinaka-nakamamanghang yaman na maaari niyang maipagmalaki. Mula ng araw na iyon na naharap si Lyra sa kayamanang nakalagat sa loob ng lumang baul, tila may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Hindi niya alam kung sinusubok lang siya, kung may nanonood sa kanya habang ginagawa niya ang tama, o kung may lihim na kwento ang silid na iyon. Ngunit kahit hindi niya lubos na nauunawaan, isang bagay ang malinaw, may hindi pangkaraniwang kahulugan ang kanyang ginawa. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga platong kristal para sa almusal ng Don, naramdaman niyang may mata na nakamasid sa kanya. Paglingon niya, si Mang Eladio pala, nakatayo sa di kalayuan, tahimik at walang imik. "Lyra," sambit nito sa kanyang malamig na tinig, "sumunod ka sa akin." Hindi na nagtanong si Lyra. Marahan siyang sumunod sa butler palabas ng kusina, patungo sa veranda kung saan madalas naroroon si Don Ricardo. Ngunit sa halip na doon sila tumigil, idiniretso siya ni Mang Eladio sa isang maliit na opisina sa likurang bahagi ng bahay. Isang kwarteng hindi niya pa napasok mula nang siya ay dumating. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang silid na puno ng mga aklat, mamahaling painting, at sa gitna nito'y isang desk na yari sa kahoy ng nara. Nakaupo roon si Don Ricardo. Hindi ang nakasanayang naka-wheelchair sa veranda, kundi isang mas alerto at masiglang matanda na, bagaman maputla pa rin, ay may titig na naababahala. "Umupo ka, Hija," anito, habang pinagmamasdan siya. Tahimik na sumunod si Lyra, bahagyang nanginginig sa kaba. "Tinanong kita noon kung alam mo kung bakit ka narito," panimula ng Don. "Ngayon, tatanungin ulit kita. Sa tingin mo, bakit kita pinapunta sa silid na iyon?" Umangat ang tingin ni Lyra. "Hindi ko po alam, Don. Inutusan lang po ako ni Mang Eladio na linisin yon. Wala po akong ideya na may baul." "Pero nakita mo ang laman?" Mahinang tugon ng Don habang pinisilang hawakan ng kanyang baston. "Opo," sagot niya, diretso at walang pag-aalinlangan. "Pero hindi ko po ginalaw." "Bakit?" Hindi makatingin si Lyra. Pakiramdam niya ay lalong bumigat ang kanyang dibdib. "Kaya ka ba hindi nagdalawang isip?" tanong ng matanda. "Hindi po sa hindi ako natukso," mahinang sagot ni Lyra. "Pero alam ko pong kung totoo akong tao, kahit may nakaharap na ginto sa harap ko, hindi yon ang magiging sukatan ng buhay ko." Napabuntong hininga si Don Ricardo. Pagharap niya, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Wala akong anak. Wala akong asawa. Lahat ng taong lumalapit sa akin ay may pakay, pera, impluensya, koneksyon. Kaya ko sinubok ang lahat ng pumapasok sa bahay ko dahil ayaw kong palibutan ng mga taong nanlilinlang." Hindi alam ni Lyra kung anong sasabihin. Nanatili siyang tahimik. "Ngayon, alam ko na kung sino ka." Tumamo si Don Ricardo. "Walang makakaalam ng pag-uusap natin ngayon. Wala kang dapat ipagsabi. Pero mula ngayon, ibang klasing tiwala ang ibinibigay ko sa iyo." Pagkatapos ng usapan nilang iyon, tila may nagbago sa trato kay Lyra. Hindi na siya ordinaryong kasambahay sa mata ng may-ari ng bahay. Kinabukasan, laking gulat niya nang mapansin na ang dating kwarto niyang maliit, madilim at siksik ay pinalitan ng isang bagong silid malapit sa kusina. May sariling banyo, mas maluwag na kama, at bagong uniform na mas maayos at preskong isuot. Tahimik lang ang pagbabagong iyon. Walang paliwanag, walang anunsyo, basta't isinagawa. Ang ibang kasambahay ay halatang nagtataka. "Bakit siya biglang nilipat ng kwarto?" tanong ni Bebang kay Marisa habang naghihiwa ng gulay. "Ewan ko. Baka naman may tinatago yang si Lyra?" sagot ni Marisa, may halong inggit ang boses. Ngunit kahit may mga bumubulong, hindi nagbago si Lyra. Hindi siya naging mayabang. Hindi rin siya nagbago sa kilos o pananalita. Nagsusumikap pa rin siya sa trabaho, gumigising ng maaga, at lagi pa ring mahinahon sa pakikitungo.
maging si Mang Eladio ay tila nabawasan ang pagdududa. Bagamat hindi pa rin mainit ang pakikitungo nito, hindi na rin ito palasigaw o mapanlait gaya ng dati. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa mini library sa second floor, lumapit si Don Ricardo, walang ibang kasama. Pagkatapos mong matapos dyan, gusto kong ikaw na ang mag-ayos ng aking personal na silid. At habang wala pa akong sekretarya, ikaw muna ang bahala sa pag-aayos ng ilang dokumento ko. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ngunit sa huli mahinahon niyang sinabi, "Hindi po akin yon. At kahit po kailangan ko ng pera, hindi po ako pwedeng kumuha ng hindi akin. Mas mabigat pong dalhin ang hiya kaysa gutom." Tahimik si Don Ricardo. Tumango ito at saka lumingon kay Mang Eladio na nakatayo sa likod. "Umalis ka muna, Eladio." Umalis si Mang Eladio nang walang salita. Nang silang dalawa na lang, tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang pagkakaupo at marahang naglakad papunta sa bintana. "Alam mo ba, Lyra, 5 beses ko nang isinubok ang baul na yon. Bawat isang maid na ipinadala roon ay nagdalawang isip. May ilan kumuha ng konti at itinago. May iba hindi nakatiis at tuluyang kinuha ang laman. Lahat sila'y pinaalis ko. Pero ikaw, tiningnan mo, pinunasan at saka tinakpan." Nagulat si Lyra. "Ako po?" "Oo," ng sekretaryang masyadong marami ang tanong. "Ikaw, alam kong marunong manahimik. Mula sa isang dalagang simpleng nagnanais lang ng disenteng trabaho, si Lyra ngayon ay unti-unting nilalapitan ng isang tiwala na hindi kayang bilhin kahit ng kayamanan sa loob ng baul. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang simpleng pagpili sa tama, ang hindi pag-abot ng kamay sa isang alok ng tukso, ay unti-unti nang bumabago sa direksyon ng kanyang kapalaran. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, may isang matandang bilyonaryo ang muling natutong maniwala dahil sa isang hamak na dalagang hindi isinuko ang dangal. Mula ng araw na itinalaga ni Don Ricardo si Lyra upang mangasiwa ng kanyang silid at dokumento, tahimik ngunit marahan ang paggalaw ng kanyang mundo sa loob ng mansyon. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng Don hinggil sa baul, at maging ang mga tauhan ng bahay ay tila walang kamalay-malay sa malalim na tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Pero kahit walang ingay, ramdam ni Lyra na unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin, at siya ang kasabay nitong iniaangat. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga papeles ni Don Ricardo sa loob ng opisina nito, napansin niyang tinanggal na ang lock sa drawer ng mesa. Dati, mahigpit na ipinagbabawal ang sinumang magbukas nito, maliban kay Mang Eladio. Ngayon, maluwaga itong binuksan para sa kanya. "Huwag nung itatapon ang mga sulat na may pulang tatak," paalala ni Don Ricardo habang nakaupo sa gilid, nagbabasa ng diaryo. "Ang mga iyon ay may mga legal na usapin. Ang iba, ipasok mo sa envelope at ipadala sa abogado ko." "Opo, Don," mahinang pugon ni Lyra habang maingat na isinasalansan ang mga dokumento. "Magaling ka mag-organisa," dagdag pa ng matanda. Hindi halatang walang pinag-aralan. Hindi alam ni Lyra kung papuri ba iyon o isang mapait na paalala. Pero tinanggap niya ang salita ng may pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, hindi lang siya pinagkatiwalaan sa mga papel. Si Don Ricardo na rin mismo ang naguutos na ayusin niya ang kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Isang silid na may sariling banyo, maliit na mesa, at bentanang may tanawing hardin. Hindi ito kasing laki ng master's bedroom. Pero para kay Lyra, parang isang palasyo ito kumpara sa dati niyang tirahan sa barong-barong. Nakakapanibago, bulong niya sa sarili habang pinapahira ng basang bimpo ang bintana. May sarili na akong bintana at panawin. Isang hapon, nagulat siya nang malamang may darating na bisita mula sa isang kumpanyang kausap ni Don Ricardo. Tila may maliit na pulong nagaganapin sa bahay at sa unang pagkakataon, si Lyra ang inatasan ni Don na asikasuhin ang mga inumin at pagkain para sa mga bisita. "Ayusin mo ang mesa sa beranda. Siguraduhin mong pantay ang pagkakaayos ng kubyertos. Gusto kong ikaw mismo ang maglagay ng kape sa tasa ng bisita," utos ni Don Ricardo. Hindi ba't si Marisa ang dapat sa kusina?
Singit ni Man Eladio, may halong pagdaalinlangan sa tinig. Hindi ko sinabing ikaw ang tatanungin, Eladio. Malamig na tugon ng Don. Si Lyra ang gusto ko. Tumahimik si Mang Eladio, bagamat halatang hindi nito nagustuhan ang desisyon. Ilang oras ang lumipas at dumating na ang mga bisita. Mga lalaking nasa edad 40, naka-Amerikana, at may dalang mamahaling attache case. Habang nakaupo ang Don sa dulong bahagi ng lamesa, si Lyra naman ay maingat na naglalakad sa paligid. Bit-bit ang tray ng kape at tsaa. Salamat, wika ng isa sa mga bisita nang abutan niya ito ng tasa. Ikaw ba ang bagong tagapangalaga rito? Umiling si Lyra. Kasambahay po, inutusan lang po akong maglingkod na yon. Tumango ang lalaki at ngumiti. Magalang ka, ibang-iba sa huling nagsilbi sa amin dito. Pagkaalis ng mga bisita, tinawag siya ni Don Ricardo. Umupo ka sandali. Aniya habang tinuturo ang upuang kaharap ng kanyang mesa. Tahimik na umupo si Lyra, bakas sa mukha ang pagkabigla. Ilang buwan ka na rito, Lyra? Mag-aapat na linggo na po, Don. Pakiramdam ko'y matagal na kitang kilala. Sa dami ng dumaan dito, ikaw lang ang hindi nagmamadaling umangat. Tahimik ka, pero nakikita ko lahat. Hindi alam ni Lyra kung anong isasagot. Tumingin lamang siya sa sahig. Simula bukas, ikaw na ang pagiging personal ko ring kasamahan sa mga lakad ko sa ospital at bangko. Hindi lang bilang kasambahay, kundi bilang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. Para bang hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi ng Don. Sa dami ng taon na ang ginugol niya sa kahirapan, na yun lang siya inalagaan nang hindi siya humingi. Hindi po ba? Baka po mas mainam kung si Mang Eladio po ang sumama sa inyo, tanong niya. Hindi dahil ayaw niya sa alok, kundi dahil tila hindi siya karapat-dapat. Hindi. Si Eladio ay tapat, oo. Pero hindi niya kayang makinig gaya mo. Hindi mo man sinasabi, ramdam kong marunong kang umintindi. Mula sa araw na yon, hindi lang si Lyra ang nagbago ng silid at uniforme. Nagbago rin ang tingin sa kanya ng mga tao sa mansyon. Hindi na siya basta-basta. Ngunit ang pinakakakaiba, hindi kailanman naging mayabang si Lyra. Kung paano siya gumising ng alas 5 para magwalis sa hallway noon, ganun pa rin siya sa kanyang bagong tungkulin. Oy, Lyra, bati ni Dodong isang umaga. Kumusta na ang opisina mo sa itaas? Napatawa si Lyra. Wala naman, maraming papeles lang. Balita ko, ikaw na raw ang tagapayo ng Don. Aba, hindi totoo yan. Tagabuhat lang ng bagyon. Sagot niya sabay tawa. Ngunit sa puso niya, alam yan higit pa sabag ang buhat niya ngayon. Buhat niya ang tiwala ng isang taong sanay lang mag-alinlangan. Buhat niya ang tahimik na gantimpala ng taong hindi naghahanap ng kabayaran, kundi ng kabutihang loob. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya sa mansyon. Pero ang alam niya, habang narito siya, patuloy siyang mamumuhay na may dignidad. Hindi dahil pinili siya, kundi dahil pinili niyang manatiling totoo. Sa bawat araw na lumilipas, ang dating dalagang anak ng barong-barong ay patuloy na hinuhubog ng sarili niyang kabutihan. Hindi sa harap ng kamera o ng palakpakan, kundi sa likod ng katahimikan kung saan ang tunay na dangal ay nasusukat. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ng mga papeles ni Don Ricardo, bigla siyang tinawag ng matanda mula sa veranda. Nakaupo ito sa kanyang paboritong upuan. Panaw ang hardin habang hinihigop ang tsaa na si Lyra na rin ang nagluto. Lyra, mahina ngunit diretsyong tawag ng Don. Agad siyang lumapit at bahagyang yumuko. Opo, Don? Matagal ka nang hindi nakakauwi sa inyo, hindi ba? Napatingin si Lyra sa kanya. Opo, mula po nang dumating ako rito, hindi pa po ako nakakabalik. Umuwi ka muna, bukas, may utos na akong driver para ihatid ka. Sabihin mo lang kung ilang araw ka. Binibigyan kita ng 3 araw na bakasyon. Halos hindi makapansalita si Lyra. Don, maraming salamat to. Pero paano po kayo habang wala ako? Ngumiti ang matanda. Kaya ko naman, si Eladio nandyan pa rin. At hindi ka mawawala. Uuwi ka lang saglit, saka sa tingin ko'y panahon na para makita mo ang bunga ng pinaghirapan mo. Tumango si Lyra. Opo, maraming salamat po talaga. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga ay nakahanda na siya.
Bitbit ang isang bag na puno ng bagong damit para sa kanyang ina, gamot na binili gamit ang bahagi ng kanyang naipon, at laruan para kay Nonoy. Isang simpleng truck na plastik na dati ipanaginip lang para sa kapatid. Ang paglalakbay pabalik sa probinsya ay tila pagbabalik sa isang lumang alaala. Habang binabaybay ng sasakyan ang mabundok na daan, isa-isang bumabalik sa alaala niya ang bawat tagpo, ang araw na umalis siya, ang mga luha ni Nonoy, ang hapdi ng bituka sa gutom, at ang pag-asa na naging gabay niya sa bawat trabaho. Pagdating sa mismong iskinita, huminto ang sasakyan. Hindi niya agad nakita ang barong-barong nila. Ngunit nang marinig ang sigaw ni Nonoy, agad siyang napangiti. "Ate! Ate Lira!" Sigaw ng bata habang pilit itinutulak ang kanyang sarili sa lumang wheelchair na luma na lalo. Napaluha si Lira. Agad niyang sinalubong ang kapatid at niyakap ng mahigpit. "Nagbalik ka nga ate. Sabi ni inay darating ka." "Oo Nonoy, ang laki mo na ha. May regalo ako sa'yo," sabi niya habang inilabas ang laruan. "Truck, totoong truck. Para sa akin talaga to ate." "Oo, at hindi lang yan, may gamot na rin tayo para kay inay." Pumasok sila sa loob ng bahay. Wala pa ring nagbago. Ang tagpi-tagping yero, ang amoy ng lumang banig at ang maliliit na espasyo na tila mas lumiit pa dahil sa lumang gamit. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, nakaupo sa may gilid, agad siyang lumuhod at niyakap ito. "Inay," garalgal ang boses ni Aling Estrella. "Ang ganda-ganda mo na, ang kinis ng balat mo, ang tayos ng uniforme mo." "Lira, hindi na kita halos makilala. Nandito na po ako, Nay, at hindi na po tayo mamamalimos." "Paanong? Mabait po ang amo ko. Pinayagan akong makauwi at may dala akong gamot para sa inyo. May pera na rin po tayong pambayad sa utang natin sa butika." "Nay, hindi niyo na po kailangang manahi ng basahan gabi-gabi." Napaluha ang matanda. Kinawakan nito ang mukha ng anak at binati ng magaan na haplos. "Ipinagdasal ko ito gabi-gabi. Salamat Diyos ko. Salamat." Habang gabi ay nagpatuloy ang kwentuhan nila. Si Nonoy ay hindi mapakali sa kanyang bagong laruan. Si Lira naman ay abala sa paghahanda ng pagkain. Isang delatang menudo, itlog at kaning mainit. Para sa iba, ordinaryo ito, ngunit para sa kanila, tila isang salo-salo ng may kaya. Kinabukasan, lumabas si Lira upang bumili ng bagong kulambo, gatas at ilang gamit sa palengke. Habang naglalakad siya sa palibot ng kanilang baryo, maraming kapitbahay ang napalingon sa kanya. Ang dating gusgusing naglalako ng basahan, nayo'y maayos ang ayos, may dalang plastic bag ng grocery, at may ngiting abot langit. "Si Lira ba yan?" bulong ng isa. "Oo nga, ang laki ng pinagbago." Hindi mo aakalaing anak ng mananahi sa Riles. Baka naman may sinisipingang mayaman sa Maynila. Narinig niya ang mga bulungan, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, mas lalo siyang naglakad ng taas noo. Alam niya sa sarili niya na ang lahat ng meron siya ngayon ay galing sa sariling pawis at pagpipigil. Sa ikatlong gabi ng kanyang bakasyon, nag-usap sila ni Nonoy habang nakahiga sa banig, gaya ng dati. "Ate, uuwi ka ulit bukas, no?" "Oo, Nonoy, pero babalik din ako dito. Pangako ko sa'yo, makakabili tayo ng bagong wheelchair. At pag gumaling si inay, mag-e-enroll ka na sa eskwela." "Pangarap ko po yan, ate." "Pangarap ko rin, at lahat ng ginagawa ko para matupad yon." Kinabukasan, bago siya umalis, iniwan niya kay inay ang bahagi ng kanyang naipon, gamot at ilang pagkain. Sa kanyang puso, mabigat ang umalis. Ngunit alam niyang hindi ito pamamaalam. Ito ay pagtitiyak na sa pagbalik niya, may mas maganda na siyang maibabalita. Sa pagbabalik niya sa Maynila, may dalang kapanatagan si Lira. Hindi man engrande ang pagbabagong hatid ng 3 araw na yon, sapat na itong paalala na ang kanyang pagod ay hindi na uuwi sa wala. At sa kabila ng mga tsismis at mga matang mapanghusga, may mga pusong naghihintay, pamilya niyang nanalit sa kabutihang hindi kailanman kayang bilhin ng kayamanan. Ang batang dalagang dating nilalapastangan ng tingin sa lansangan, ngayon ay binibigyang halaga na hindi sa ayos, kundi sa pagpili niyang laging pumili ng tama.
Sa kanyang pagbalik sa mansyon, hindi lang siya basta kasambahay. Isa na siyang anak, kapatid at babae na muling pinatibay ng pag-ibig sa pamilya. Maaga pa lang ay muling binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyang sinasakyan ni Lira pauwi ng Maynila. Habang pinagmamasdan niya ang bawat palikong kalsada, ang mga tanawin ng probinsyang unti-unting nagiging syudad, at ang patuloy na pagbilis ng takbo ng mundo sa labas ng bintana, parang may ibang pakiramdam siyang hindi niya matukoy. Parang may bumigat sa dibdib niya, isang hindi niya maintindihang lungkot na may kasamang kabang mahirap ipaliwanag. Pagdating sa mansyon ng Divila, sinalubong siya ng katahimikan. Wala ang mga ingay ng kusinera, wala si Dodong sa hardin, at kahit si Mang Eladio ay hindi lumabas para salubungin siya. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas na para bang walang inaasahang bisita. Pagtapak niya sa loob, sinalubong siya ng mabining hakbang ng isang babaeng hindi pamilyar. Nakaitim itong damit, may belam na papel at envelope at may hawak na clipboard. "Excuse me po," magalang na tanong ni Lira. "Ako po si Lira, kasambahay po ni Don Ricardo. Kararating ko lang po mula sa probinsya." Tumingin sa kanyang babae. "Ah, ikaw pala si Lira." Mahina nitong sagot. "Ako si Attorney Mendez, abogado ng Don. May kailangan tayong pag-usapan." Napakunot noo si Lira. "Po, may nangyari po ba?" Hindi agad sumagot ang abogado. "Sumunod ka sa opisina, Lira. Doon natin pag-usapan." Naglakad silang dalawa papunta sa opisina ng Don. Habang tinatahak nila ang hallway, napansin ni Lira na parang may kulang sa paligid. Wala ang mga bulaklak na laging nakadisplay. Wala ring tunog ng mga yaya o katulong. Parang may naputol na bahagi ng mansyon. Pagpasok nila sa opisina, naroon pa rin ang mesa ni Don Ricardo. Ngunit wala na ang mga dokumento, ang baston, at maging ang kotseng mainit, palaging nakaparada sa tapat ng bahay ay wala na rin. "Nasaan po si Don Ricardo?" tanong ni Lira. "May halong ka ba?" Tahimik si Atin. "Mendez." Inilabas nito ang isang sobre at inilapag sa mesa. "Lira, 3 araw matapos kang umalis, isinugod sa ospital si Don Ricardo. Na-stroke siya habang naglalakad sa veranda. Hindi na siya nakapagsalita. At kagabi, pumanaw na siya." Nanlumo si Lira. Para siyang binagsakan ng napakabigat na batong hindi niya kayang buhatin. Napaupo siya sa silya, namutla at hindi agad nakapagsalita. Wala man lang akong paalam." Bulong niya habang pinipigil ang luhang gusto ng pumatak. "Naiintindihan ko ang bigat, Lira," malumanay na tugon ni Ator Mendez. "Pero bago siya pumanaw, iniwan niya itong sulat para sa'yo. At may ilang utos na ako lang daw ang dapat mansabi." Inabot ng abogado ang sobre. Nanginginig ang kamay ni Lira nang kunin ito. Binuksan niya ito at dahan-dahang binasa ang mga letra na parang huling tinig ng matandang bilyonaryo. "Mahal kong Lira, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong hindi mo ako sanay marinig na emosyonal, pero sa loob ng maraming taon kong pamumuhay na mag-isa, ikaw lamang ang nagparamdam sa akin ng totoong katahimikan at tiwala. Sa panahong pinili mong hindi kunin ang kahit isang perlas mula sa baul ko, doon ko na lamang hindi lahat ng tao ay nabibili. Hindi kita tinuring na kasambahay, Lira. Pinuring kitang anak. At bilang huling habilin, nais kong ituring mo ang bahay na ito bilang tahanan. Sa testamento ko, may bahagi ng yaman kong para sa'yo. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang pagkilala. Huwag mong ipagkaila ang sarili mong halaga. Kahit sa katahimikan, narinig kita, Don Ricardo de Villa." Naiyak si Lira. Hindi niya mapigilan ang emosyon. Ang matandang tahimik ngunit mapagmasid. Ang matandang maramot sa salita ngunit bukas sa mata. Siya pa pala ang unang totoong nakakita sa tunay na halaga niya. "May testamento po siyang naiwan?" tanong ni Lira habang pinupunasan ang mga mata. Tumango si Attorney Mendez. "Oo, at may iniwang bahagi ng ari-arian sa ngalan mo. Legal at formal. Hindi ito dapat mabulgar sa ngayon dahil napatigil ang abogado. Lumingon sa pintuan at dahan-dahang isinara ito bago muling nagsalita. Dumating kahapon ang ilang kamag-anak ng Don.
mga pamangkin at pinsan. Nang malaman nilang hindi sila isinama sa mana, nagbanta sila. Kaya para sa seguridad mo, Lira, ipinayo kung wag muna ito ipaalam sa kanila. Pero totoo po ito? Hindi po ba ito pagkakamali? Umiling ang abogado. Don Ricardo made it clear. Alam niyang hindi ito magugustuhan ng mga kamag-anak niya, pero buo ang desisyon niya. Habang pauwi sa kanyang bagong kwarto, wala sa sariling naglakad si Lira. Natanaw niya ang veranda kung saan madalas nakaupo ang matanda. Nakatanaw sa halaman. Minsan ay nagbabasa ng libro. Minsan ay tahimik lang. Napakabilis ng mga nangyari. Parang kahapon lang, kasama niya ang Don na nagbibigay ng utos. Ngayon wala na ito. Sa pagdaan niya sa hallway, sinalubong siya ni Bebang. Na noon ay tahimik lang, ngunit ngayon ay tila may kinikimkim. "Oh, bumalik ka na pala," malamig na bati nito. "Narinig ko may testamento raw. Kayo daw ng abogado ang laging magkausap." "Hindi ko pa po alam ang lahat." Mahinang sagot ni Lira. Pilit na kalmado ang tinig. Ewan ko lang ha, pero parang bigla kang yumaman." Ngunit wala ng puwang sa puso ni Lira ang takot sa tsismis. Hindi na siya ang dating Lira na tinatakasan ng mga tao sa palengke. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang taong naniwala sa kanya at binigyan siya ng tiwala. Hindi batay sa ganda, yaman o diploma, kundi sa pagkatao. At habang dumidilim ang langit at naglalaho ang huling liwanag ng araw sa veranda ng De Villa, napatayo si Lira sa tabi ng bintana. Tahimik, malungkot, pero matatag. Dahil kahit wala na ang Don, dala-dala niya ang pamana nitong hindi masusukat ng halaga. Ang paniniwalang ang isang hamak na dalaga, kapag pinili ang tama sa gitna ng tukso, ay karapat-dapat na ituring na tunay na pamilya. 3 araw matapos ang burol ni Don Ricardo, bumalik ang tila normal na galaw sa loob ng mansyon. Ngunit sa mata ni Lira, hindi na ito kailanmang magiging katulad ng dati. Tahimik ang paligid pero puno ng tensyon. Mula nang ibalita ng abogado na may mga kamag-anak na gustong kwestiyonin ang testamento, hindi na siya mapakali. Kahit hindi pa formal na naipapasa sa kanya ang mana, batid niyang hindi mapapalampas iyon ng mga taong sanay makuha ang gusto nila sa kapangyarihan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bulaklak sa veranda bilang paggalang sa paboritong lugar ng Don, dumating ang 3 SUV na itim. Lumabas mula rito ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang bestida, may bitbit na itim na bag na may tatak na kilalang Italian brand, at naka-sunglasses kahit madilim na ang kulap sa langit. Kasunod niya ang 2 lalaking pormal ang suot, tila mga negosyante rin. "Excuse me," anang babae, tinanggal ang salamin at tumingin ng diretso kay Lira. "Ikaw ba si Lira?" "Opo," mahinahon niyang sagot. "Kayo po?" "Ako si Ma Cassandra De Villa, pamangkin ni Tito Ricardo." At sila naman, sabay turo sa 2 lalaki, ay sina Kuya Marco at June. "Kami ang totoong pamilya rito." Tumango si Lira na natiling kalmado. "Ikinagagalak ko po kayong makilala." "Huwag ka masyadong mabait, iha." Sabat ni Marco, tila may kinikimkim na sarkasmo sa boses. "Narinig na namin ang tungkol sa kabutihang nagawa mo, kaya ka daw isinama sa testamento." Walang sagot si Lira. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring magpagalit lamang sa mga ito. "Baka nakakalimutan mo," patuloy ni Cassandra, "na 5 taon naming inalagaan ang pangalan ng De Villa sa negosyo. At ngayon, basta ka nalang papasok sa eksena? Hindi mo kami pwedeng kalabanin." "Hindi ko po layuning kalabanin ang kahit sino," sagot ni Lira. "Ginawa ko lang po ang alam kong tama." "Tama? Tama sa mata ng matandang mahilig sa charity?" ani June. "Wala kaming problema kung gusto kanyang tulungan. Pero ibigay sa'yo ang kalahati ng yaman niya? Ibig mong sabihin, mas karapat-dapat ka kaysa sa amin?" Hindi na kumibo si Lira. Yumuko siya at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit bago pa siya makaalis, may inihagis si Cassandra sa mesa ng veranda. Isang envelope. Legal na reklamo. "Sinimulan na namin ang proseso. Baka makalimutan mong wala kang abogado. At kapag nagdesisyon ng korte, babawiin lahat ng pinamana sa'yo. Tandaan mo, hindi porket may sulat ay panalo ka na." Pag alis ng 3, agad yan tinungo si Attorney Mendez.
at ipinakita ang dokumento. Magsisimula na sila, banggit ng abogado habang binabasa ito. Gagamitin nila ang koneksyon nila sa negosyo, pati media, para siraan ka. Wala po ba tayong magagawa? Tanong ni Lira, bakas ang pag-aalala sa tinig. Meron, sagot ni Attorney Mendez. Ang meron ka ay ebidensya, mga dokumento, CCTV, mga taong pwedeng tumestigo. Ngunit higit sa lahat, Lira, meron kang karakter. At iyon ang pinakaayaw ng mga katulad nila, ang taong hindi binabayaran. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na ang pag-atake ng media. May mga artikulo online na pilit hinahalungkat ang nakaraan ni Lira na inilalarawan siya bilang isang dating pulubi na umakyat sa yaman sa di malinis na paraan. May nagpapakalat ng tsismis na di umano'y may relasyon umano sila ni Don Ricardo na siya raw ang dahilan ng paghihiwalay ng Don sa ibang miyembro ng pamilya. Pati ba naman patay? Hindi nila kayang igalang? Bulalas ni Dodong habang binabasa ang artikulo. Ganyan talaga ang mayayaman. Akala nila lahat ng tao binibili, dagdag ni Marisa. Pero kay Lira, hindi sila uubra. Tahimik si Lira. Hindi ko inaasahan, anang matanda, na magtatagal ka ng ganito. Hindi ko rin po inaasahan, sagot niya, mahina ang tinig. Pero alam mo, dagdag pa nito, kung ano man ang mangyari, may iilan sa amin dito na naniniwala sa'yo. Isa na ako roon. Nagulat si Lira. Hindi niya inaasahang manggagaling iyon sa taong minsan nagduda, minsang nanlamig sa kanya. Salamat po, tanging nasabi niya. Sa gitna ng unos na dumarating, napagtanto ni Lira na hindi lang yaman ang minana niya, kundi mga kaaway na may kapangyarihan, mga taong kayang buwagin ang isang pangalan sa isang iglap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, natutunan niyan ang tiwala kapag binigay sa iyo ng buong puso ay mas mabigat kaysa gintong baul o testamento. Sa loob ng kanyang kwarto, nakatingin siya sa lumang larawan ng kanyang pamilya, si Nonoy, ang ina at siya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsulat ng liham para sa kanyang kapatid. Mahal kong Nonoy, marami na namang pagbabago rito. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga pangyayari, pero gaya ng pinangako ko, hindi ko kayang sirain ang pangalan natin. Hindi ako lalaban para lang manalo. Lalaban ako para panindigan kung sino talaga ako. Mahal na mahal ko kayo ni Inay. Ipangako mo sa akin, Nonoy, na anuman ang mangyari, hindi ka mahihiyang maging kapatid ng isang lirang piniling hindi manira. At kinabukasan, habang bumababa siya papunta sa kusina, nasalubong niya si Mang Eladio. Tahimik pa rin ito gaya ng dati, ngunit ngayon ay may ibang tingin sa kanya. At habang ang mga tunay na mga kontrabida ay patuloy na nagbabalak sa dilim, si Lira ay patuloy na namumuhay sa liwanag ng paninindigan. Sapagkat sa mundong kayang likhain ng pera ang kasinungalingan, ang katotohanan ay ang tanging pamana na hindi kailanman mawawala. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Lira. Araw-araw ay tila may bagong balitang lumalabas sa mga pahayagan at social media tungkol sa kanya. Pawang imbento, sadyang dinisenyo upang wasakin ang kanyang pagkatao. May nagsabing peking sulat daw ang ipinakita ni Don Ricardo. May isang vlogger pa na nagsulat na kaya raw siya isinama sa testamento ay dahil sa lihim nitong relasyon sa matanda. Tila baga walang hangganan ang paninira, ngunit higit sa lahat ng masasakit na salita, ang pinakatumatak sa kanyang puso ay ang isang linyang nabasa niya sa isang online comment section. Hindi deserve ng tulad niya ang yaman ng isang devila, isang hampas lupa na umakyat sa tagumpay sa maling paraan. Sa unang pagkakataon, napaiyak si Lira habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit niya niyakap ang lumang bag na bitbit niya noon mula probinsya. Ang parehong bag na may lamang pirasong damit, lumang notebook, at larawan ni Nonoy at ng kanyang ina. Doon siya humugot ng lakas. Doon niya pinaalala sa sarili kung para saan ang lahat ng ito. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik muna sa probinsya. Hindi para tumakas, kundi para magpahinga, magdasal at humanap ng lakas. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanilang barong-barong, tinungo niya ang isang ospital na matagal na niyan iniisip pasukin bilang trabahador kahit noon pa man. Pagpasok niya sa gate,
Naamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng disinfectant at ang amoy ng ospital na hindi niya kailanman nakalimutan mula pagkabata. May maitutulong po ba ako rito kahit simpleng trabaho lang? Tanong niya sa information desk habang bitbit ang kanyang ID at mga papeles. Tiningnan siya ng receptionist. Bahagyang nagulat nang makita ang apelyido sa ID. Kayo po ba si Lyra? Lyra de Villa. Mumiti si Lyra. Hindi po ako de Villa sa dugo, pero ako po ang tinutukoy nyo. Tumango ang babae. Kilala po kayo dito. May ilang doktor na humanga sa ginawa nyo. Nag-viral po ang kwento niyo sa medical community, lalo na yung pagtanggi niyong i-pursue ang kayamanan para lang manatiling totoo sa mga prinsipyo. Hindi na lang umimik si Lyra. Ang totoo, hindi niya alam na ganoon na pala ang dating niya sa ibang tao. Kalaunay tinanggap siya bilang tagalinis sa ospital. Nagsimula siya sa pinakamababa. Naglilinis ng sahig, nag-aayos ng mga basura, naglalampaso ng mga CR ng mga pasyente. At kahit ilang linggo lang siyang naroon, mabilis siyang napansin dahil sa kasipagan. Tuwing break time, palagi siyang nagbabasa ng mga leaflet tungkol sa basic caregiving. Sa gabi, binubuklat niya ang mga librong iniwan sa mga donation box ng ospital. Mga librong dati ay hindi man lang niya kayang bilhin, kahit ikalawang kamay. Isang araw, habang naglilinis ng ward, may napansing batang umiiyak sa sulok ng waiting area. Nilapitan niya ito at marahang tinanong, "Anak, nasaan ang nanay mo?" "Wala po," sagot ng bata. Namumugto ang mata. "Nilagnat po ako. Pero wala na pong pera si mama, kaya umuwi na lang kami kahapon. Ako na lang naiwan dito kasi may bantay raw akong darating." Napalingon si Lyra sa paligid. Wala ni isang staff ang malapit. Agad siyang lumapit sa duty nurse at nagtanong. Lumabas na abandoned case ang bata. Wala tong gumagalaw sa social worker dahil sa dami ng kasong pending. Hindi na siya nagdalawang isip. Binigyan niya ng pagkain ang bata mula sa sariling baon. Inalalayan niya ito. Pinunasan ang pawis sa noo at binigyan ng mainit na tubig. Nakita ito ng isang doktor na noon ay tahimik lang na nanonood mula sa di kalayuan. Si Dr. Ignacio, ang head ng pediatrics department. "Lyra, tama ba?" tanong nito. "Opo, Doc. Hindi ka nurse, pero parang may puso kang higit pa sa kanila." Namula si Lyra. "Sanay lang po akong mag-alaga. May kapatid po akong may sakit sa bahay. Alam mo, kung balang araw ay gusto mong mag-aral, handa akong tumulong. Ang ospital na ito, may scholarship para sa mga trabahador na may potensyal." Hindi agad nakasagot si Lyra. Tumango na lamang siya, bakas sa mukha ang hindi mapigilang pagluha. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pagkabigla, na sa kabila ng lahat ng paninira, may mga taong nakikita pa rin ang kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang legal battle sa Maynila, tahimik siyang nanatili sa probinsya. Ngunit hindi para tumakas, kundi para patuloy na maglingkod. Tinutulungan niyang linisin ang health center ng kanilang barangay. Nakikipagtulungan sa mga doktor para sa libreng check-up ng mga bata. At unti-unti, nagiging kilala siya hindi bilang tagapagmana ng Don, kundi bilang si Lyra, ang dalagang walang sawang tumutulong kahit hindi inaasahan. Isang araw, tumanggap siya ng sulat mula kay Attorney Mendez. Nakasaad dito ang progreso ng kaso na unti-unti na itong pabor sa kanya. Ang mga CCTV footage mula sa baul, ang mga sulat kamay ng Don, at pati mga dating staff na lumagda ng affidavit ay pawang tumutugma sa kanyang kwento. At higit sa lahat, ang testamento ay napatunayang totoo at may legal na bisa. Ngunit higit pa sa legal na tagumpay, ang tagumpay ni Lyra ay nasa kanyang bagong tahanan, sa ospital, sa barangay, at sa mga taong hindi niya kadugo ngunit itinuring siyang bahagi ng kanilang komunidad. Siya ang patunay na kahit tapakan ng paninira, ang pagkataong totoo at tapat ay laging babangon. At sa bawat araw na gumigising siya sa bagong bukas, alam niyang hindi na siya kailanmang mawawala sa sarili niyang kwento. Siya ang babae na hindi pinili ng mundo, pero pinili ng tama. Isang tahimik na hapon sa Barangay Health Center,
Habang abala si Lira sa paglalampaso ng tiles ng waiting area, may dumating na lalaking nakaitim na jacket, may hawak na brown envelope at may dalang balitang tuluyan ng babago sa ikot ng kanyang buhay. Agad itong lumapit sa kanya habang siya'y nakayuko, abala sa trabaho. "Excuse me po, kayo po ba si Lira Evangelista?" tanong ng lalaki. Tumingala si Lira, bahagyang napakunot ang noo. "Opo, ako po. Inatasan po akong ihatid ito. Galing kay Attorney Mendez. Confidential at personal po dapat sa inyo lamang." Agad na napalitan ng kaba ang mukha ni Lira. Tumango siya, pinunasan ang pawis sa noo at maingat na tinanggap ang envelope. Nang umalis ang lalaki, dumiretso siya sa sulok ng center at tahimik na binuksan ito. Sa loob, naroon ang isang liham, may pamilyar na sulat kamay at isang makapal na dokumento na may pirma at selyo ng korte. Nang buksan niya ang sulat, agad niyang nakilala ang makinis at maayos na baybay. Sulat iyon ni Don Ricardo, halatang isinulat ilang linggo bago ito pumanaw. "Mahal kong Lira, marahil ay binabasa mo ito sa panahong gumuho na ang katahimikan, na minsan nating pinagsaluhan. Huwag mong iisipin na iniwan kita sa gitna ng unos. Lahat ng ito ay matagal ko nang inihanda, hindi para bayaran ang kabutihan mo, kundi para bigyang halaga ito. Hindi ko tinuring na responsibilidad ang iniwan ko sa iyo, kundi isang pagkilala. Hindi mo kailanman hiniling ang mana, pero ikaw ang kaisa-isang taong minabuti kong pagkatiwalaan ng yaman. Hindi dahil sa iyong kagandahan o katalinuhan, kundi dahil sa puso mong hindi matitinag sa gitna ng tukso. Sa legal na dokumentong kasama nito, makikita mong ipinapamana ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Bahagi ng mga share sa kumpanya, isang bahay na matagal ko nang hindi tinitirhan, at ilang investment account na nakapangalan na sa iyo. Ngunit higit pa sa kayamanan, gusto kong ibahagi sa iyo ang responsibilidad. Ang responsibilidad na ituloy ang kabutihan sa paraang alam mong totoo. Huwag mong hayaang sirain ka ng inggit ng iba. Alam kong sinusubok ka ngayon, pero hindi ka nag-iisa. Paalam, Lira, isang matanda lang akong naging mapalad na makilala ka." Ricardo de Villa. Habang binabasa niya ito, hindi napigilan ni Lira ang mapahagulhol. Nakaluhod siya sa sahig ng center, hawak ang sulat, parang niyayakap ito. Hindi dahil sa perang ipinagkaloob sa kanya, kundi dahil sa bigat ng tiwala na iniwan ng Don. Sa buong buhay niya, sanay siyang walang umaasa sa kanya at lalo nang walang nagtitiwala. Ngayon, sa unang pagkakataon, tila may isa ng taong naniwala sa kakayahan niya nang higit pa sa kanyang ina o kapatid. "Lira?" Tawag ni Nurse Agnes, na noon ay papalapit. "Okay ka lang ba?" Agad niyang pinunasan ang luha at ngumiti. "Ayos lang po, Ate Agnes. May natanggap lang po akong sulat mula sa isang taong sobrang mahalaga sa akin." "Gusto mong magpahinga muna?" alok ng nurse. "Hindi na po. Mas gusto kong magtrabaho." Sa totoo lang, mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit ako narito. Sa araw ring iyon, habang ang mga chismis at kwento ng mga De Villa ay patuloy pa ring lumalabas sa online news at showbiz columns, si Lira ay abala sa pag-aalaga ng mga bata sa health center. Nagbibigay ng libreng baon sa mga batang may sakit at tahimik na nagpapatuloy sa kanyang buhay. Ilang linggo pa ang lumipas at muling dumalaw sa kanya si Ate Mendez. Ngayon ay may dalang mas maraming dokumento. "Lira," bungad nito, "nakumpleto na ang proseso. Lahat ng naitalaga sa iyo sa testamento ay legal nang nakapangalan sa iyo. Pwede mo na itong gamitin o hindi, depende sa iyo." "Hindi pa rin po ako makapaniwala." "Ate," sagot ni Lira, "parang panaginip po lahat." Mumiti si Mendez, "Hindi ito panaginip, Lira. Isa kang babae na hindi humingi ng kahit ano pero binigyan ng mundo ng higit pa. Ang tanong lang, anong gagawin mo rito?" Tahimik si Lira. Tumingin siya sa malayo, sa mga batang naglalaro sa harap ng health center, sa matandang nakaupo sa lilim ng puno, at sa mga simpleng pamilyang patuloy na nakikibaka araw-araw. Mga taong katulad niya noon. "Gagamitin ko po ito," marahan niyang sabi, "pero hindi para sa sarili ko. Sa totoo lang, attorney,
Mas masaya ako kapag may natutulungan akong gaya ko noon. Sigurado ka ba? Pwede ka nang lumipat sa malaking bahay, magpatayo ng negosyo, o pumunta sa ibang bansa kung gusto mo. Umiling si Lyra. Sigurado po ako, ang gusto ko lang ay magpatuloy sa buhay na hindi nakakalimot. Kung ako man ay binigyan ng pagkakataong yumaman, sana magamit ko ito para sa mga hindi binibigyan ng pagkakataon. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang magplano. Nagbukas siya ng maliit na bank account para kay Nunoy at sa kanilang ina. Bumili siya ng mas maayos na bahay sa probinsya. Hindi engrande, pero matibay, maaliwalas at may kuryente at tubig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa ospital, ngunit sa tagong bahagi ay unti-unti siyang nagtatag ng pondo para sa mga batang gustong mag-aral pero walang pantustos. Pinangalanan niya itong Baul ni Lolo Ricardo, isang scholarship fund na tumutulong sa mga kabataang may mabuting puso, gaya ng pagkakatuklas ng matanda sa kanya noon. Nang malaman ito ng media, may ilan pa ring tumuligsa. May nagsabi na drama lang daw ito. May nagtangkang siraan ulit ang kanyang pangalan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natinag. Dahil alam niya na ang laban niya ay hindi na para lang sa sarili niya, kundi para sa mas marami. At sa tuwing binubuksan niya ang lumang sulat ng matandang bilyonaryo, paulit-ulit niyan binabasa ang linya. Hindi kita tinuring na kasambahay, Lyra. Tinuring kitang anak. At sa puso niya, doon niya muling binubuksan ang baul, hindi ng ginto, kundi ng tiwala, dangal at pagmamahal na siyang tunay na kayamanan. 3 buwan matapos formal na mapasa kay Lyra ang bahagi ng ari-arian ni Don Ricardo, muling napilitan siyang bumalik sa Maynila. Hindi para ipagdiwang ang yaman na kanyan natanggap, kundi upang ayusin ang mga legal na dokumento at asikasuhin ang mga tax at pamamahala sa mga naiwan ng yumaong bilyonaryo. Sa panahong iyon, mas pinili niyang manatiling tahimik sa media. Wala siyang inilabas na pahayag o panayam, kahit pakaliwat kanan ang imbitasyon ng mga talk show na gustong isalaysay ang tinaguriang kwento ng kasambahay na naging milyonarya. Nay, uuwi po muna ako ng Maynila, wika ni Lyra, habang inaayos ang backpack na puno ng papeles at ilang gamit. May ilang dokumento po akong kailangang pirmahan at asikasuhin. Tiyak mo bang safe ka roon, anak? Tanong ng kanyang ina, habang hawak-hawak ang gamot na siya mismo ang binili para rito gamit ang bagong pondo ni Lyra. Pagdating niya sa mansyon ng De Villa, sinalubong siya ng mga taong tila hindi na lang tauhan kundi kasanggana rin. Si Dodong, si Marisa, at pati na rin si Mang Eladio. Lyra, bati ni Mang Eladio, habang tinutulungan siyang buhati ng kanyang bag, hindi ko inakalang babalik ka pa rito. Hindi ko rin inakala, tugon ni Lyra. Pero kailangan. Iba ka na ngayon, sabat ni Marisa mula sa kusina. Mukha ka ng may-ari, pero pareho ka pa ring magsalita. Napangiti si Lyra. Hindi ko balak baguhin ang sarili ko. Hindi ako yun. Ilang sandali pa'y dumating si Ate Mendez. Dala ang makapal na folder at isang laptop. Pumasok sila sa dating opisina ng Don na ngayon ay pansamantalang ginawang working area ni Lyra. May kailangan kang pirmahan, bungad ni Mendez. Alam ko hindi pa rin kayo tinatantanan ng mga kamag-anak ng Don. Oo, Nay. Nasa legal na proseso na. At si Attorney Mendez, hindi niya ako pinababayaan, sagot ni Lyra. Pilit pinapakalma ang ina. At saka, kailangan ko rin itong harapin, hindi para sa akin lang, kundi para sa pondo nating itinatayo para sa mga batang gustong mag-aral. Napayatap sa kanya si Nonoy. Ate, pagbalik mo, ituturo ko na sa yung ginawa kong tula para kay Lolo Ricardo. Mumiti si Lyra at kinurot ng marahan ang pisngi ng kapatid. Sige, Noy, siguraduhin mong ipunin mo yan. Isusulat natin yan sa pader ng bagong bahay natin. Sa muling pagbabalik ni Lyra sa syudad, ramdam niya ang dami ng pagbabagong nangyari, hindi lamang sa kanya, kundi sa paligid na dati hindi siya pinapansin. Hindi lang para sa akin ito, kundi para sa pangalan ni Don Ricardo. Bukas ang preliminary hearing, dagdag ni Mendez. Hindi ka kailangang magsalita, pero mas makabubuti kung andun ka. Kinabukasan, sa loob ng malamig at marangal na silid ng husgado sa Maynila,
Unang pagkakataong na hinarap ni Lyra sa personal ang mga kamag-anak ng Don matapos ang libing. Naroon si Cassandra, si Marco at si June, pawang nakaitim, formal at may mga dala pang abogado. Nang tumawag ang huwes ng pangalan ni Lyra para kumpirmahin ang presensya, mahinahon itong tumayo at tumango. Hindi niya kayang titigan ang tatlo, pero sa loob-loob niya, hindi na siya ang dating batang dalaga na madaling mapayuko. Sa pagpapatuloy ng hearing, sunod-sunod ang presentasyon ng mga dokumento ni Attorney Mendez. Ang mga titles ng ilang lupa at shares ay ready nang mailipat sa pangalan mo. At meron pang isang usapin. Napakunot ang noo ni Lyra. Ano po iyon? Nagsampa ng formal na kaso ang mga kamag-anak ng Don. Pinapalabas nilang niloko mo ang matanda at ang sulat na iniwan sa'yo ay peke. Tahimik si Lyra. Hindi na siya nagulat, ngunit hindi pa rin niya maikakaila ang kirot. Ilang ulit na itong sumubok durugin ang kanyang pangalan. At heto na naman sila. May ebidensya tayo, CCTV ng araw ng baul, handwritten letters. Pati dating driver na nagtatrabaho sa kanila noon ay handang tumestigo para sa'yo. Pero kailangan mo pa ring humarap sa korte. Kung yun lang po ang paraan para tuluyang matapos ito, handa akong lumaban, mariing sagot ni Lyra. Ayokong mabuhay sa anino ng duda. Hindi lang para sa akin ito, kundi para sa pangalan ni Don Ricardo. Bukas ang preliminary hearing, dagdag ni Mendez. Hindi ka kailangang magsalita, pero mas makabubuti kung andun ka. Kinabukasan sa loob ng malamig at marangal na silid ng husgado sa Maynila. Unang pagkakataon na hinarap ni Lyra sa personal ang mga kamag-anak ng Don matapos ang libing. Naroon si Cassandra, si Marco at si June, pawang nakaitim, formal at may mga dala pang abogado. Nang tumawag ang huwes ng pangalan ni Lyra para kumpirmahin ang presensya, mainahong itong tumayo at tumango. Hindi niya kayang titigan ang tatlo, pero sa loob-loob niya, hindi na siya ang dating batang dalaga na madaling mapayuko. Sa pagpapatuloy ng hearing, sunod-sunod ang presentasyon ng mga dokumento ni Attorney Mendez. Isinalaysay ang pagkakakilala ni Don Ricardo kay Lyra. Ang CCTV footage kung saan makikita siyang binuksan ang baul, ngunit hindi kinuha kahit sentimo. Pinalabas din ang sulat kamay ng Don na isinailalim sa pagsusuri ng forensic handwriting expert. Ang pirma ay tugma, sabi ng dalubhasa. Walang indikasyon ng pamimiki. Habang isa-isang pinapasinungalingan ang mga paratam ng mga kamag-anak, napansin ni Lyra ang pagkabahala sa mukha ni Cassandra. Si Marco, nagiging mainitin na ang ulo. Si June abala sa pagtatype sa kanyang telepono. Pagkatapos ng unang araw ng hearing, lumabas si Lyra sa bulwagan at lumamhap ng hangin. Tinapik siya sa balikat ni Attorney Mendez. Nakita mo na? Minsan ang mga totoong kontrabida, hindi kailangang sigawan o labanan. Ipakita mo lang na hindi ka natitinag, sila mismo ang nadudurog. Tahimik na tumango si Lyra. Pagbalik sa mansyon kinagabihan, tinawag siya ni Mang Eladio sa veranda, doon sa lugar kung saan madalas makaupo si Don Ricardo. Lyra, anito. Nakita ko kung paano ka hinubog ng panahong wala ang Don. Hindi ako pala salita, pero gusto kong malaman mong hindi ka na bata. Ikaw na ang haligi ng bahay na to. Hindi makapaniwala si Lyra, ang dating malamig na butler. Na yun ay siya pa ang nagbibigay ng lakas ng loob. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Karapat-dapat ka dahil hindi mo hinanap ang karangalan. Ibinigay lang ito sa iyo dahil pinatunayan mong kaya mo itong dalhin. Habang tinitingnan niya ang tanawin mula sa veranda, ramdam niya ang hangin sa kanyang pisngi. Hindi na ito malamig, kundi marahang sumasalubong, parang yakap ni Don Ricardo na hindi man niya maramdaman muli ay buhay sa bawat desisyong ginawa niya. Sa puso ni Lyra, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit bawat hakbang niya sa Maynila ay may lalim na dahil ang kanyang pagbabalik ay hindi para ipakita kung gaano siya nagtagumpay, kundi kung paano siya tumindig sa bawat pagbagsak, hindi para sa yaman, kundi para sa karangalan. Makalipas ang ilang linggo matapos ang unang pagharap sa korte, bumalik muna si Lyra sa probinsya upang muling makapiling ang kanyang pamilya. Hindi dahil sa pagod siya sa Maynila,
kundi dahil sa pagnanais na muling masumpungan ang tahimik na espasyong nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bahay nilang bago sa tabi ng dating barong-barong at higit sa lahat, ang mga yakap ni na Inay at Nonoy. Pagdating pa lamang niya sa tapat ng bahay, masayang sinalubong siya ni Nonoy na ngayon ay may bagong wheelchair na, mas matibay, may upuan na may kutson at may maayos na preno. "Patay?" sigaw ng bata habang abot tenga ang ngiti. "Ang tagal mo, lo!" sagot ni Lira habang tinutulak ang sarili palapit at niyakap ang kapatid ng mahigpit. "Ang laki-laki mo na ha, parang tumangkad ka." "Oo, at may tula na rin akong natapos. Sabi mo pa isusulat natin sa pader." Napangiti si Lira. "Tama, pero bago yan, may isa akong surpresa para sa'yo." Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan nakangiti si Aling Estrella, hawak ang ginupit-gupit na dyaryo kung saan naka-feature ang isang article tungkol kay Lira, isang positive piece sa wakas, inilathala ng isang kilalang columnist na sumulat tungkol sa tahimik na bayani ng Davila. "Anak," bungad ng kanyang ina, "ikaw na ang pinakakilala sa buong barangay. Pero hindi ako proud sa kasikatan mo. Proud ako kasi kahit anong ibato sa'yo, hindi ka bumaba sa antas ng mga nambabato. Mabuti na lang po at pinalaki niyo akong may takot sa Diyos at respeto sa sarili." Sagot ni Lira habang naupo sa tabi ng ina. Kinagabihan, habang natutulog na si Nonoy, lumabas si Lira sa bakuran ng bahay at umupo sa ilalim ng punong mangga, ang dating lugar kung saan sila palaging tumatambay ni Nonoy tuwing gabi noon. Sa kanyang kandungan, may hawak siyang bagong notebook at doon niya sinimulan ang isa sa pinakamahalagang sulat ng kanyang buhay. "Mahal kong Nonoy, mayong gabi habang tahimik kang natutulog, hindi ko mapigilan ang magbalik tanaw sa lahat ng pinagdaanan natin. Naalala mo ba noong araw-araw tayong kumakain ng lugaw na may asin lang? Tapos ikaw, kahit gutom na gutom ka na, mas inuuna mo pa akong tanungin kung busog na ako? Hindi mo alam, pero sa mga pagkakataong yon, doon ko natutunang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng pagkain o laki ng bahay. Ang pagmamahal ay nasa paraan ng pagtitiis, pagsasakripisyo, at paninindigan sa tama kahit gaano kahirap. Ngayon, anak na kita kung tutuusin. Wala pa akong asawa, pero para na kitang anak, kapatid, at inspirasyon. Nonoy, hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal ang mga laban na ito sa korte. Baka butas, may bago na namang balita. Baka may bago na namang paninira. Pero anuman ang mangyari, pangako ko sa'yo, hindi ako lalaban para sa pera. Lalaban ako para sa pangalan nating tatlo. Para kay Inay, para sa'yo, at para sa lahat ng batang katulad natin na pinanganak sa kahirapan, pero hindi ipinanganak para lang sa kahirapan. At kung darating ang araw na hindi ko na makayanan, sana basahin mo ang liham na to at ipaalala mo sa sarili mo na ang ate mo hindi sumuko. Ate Lira habang isinusulat niya ito, unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Sa lahat ng pinagdaanan niya, ang gutom, ang paninira, ang pagtanggi sa tukso, ang pinakamatibay niyang sandata ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal niya sa pamilya. Kinabukasan, dinala niya si Nonoy sa isang private therapy center na sinimulan na niyang pasuportahan mula sa pondo ni Don Ricardo. Kasama sa plano niya ang pagkakaroon ng access ang mga batang may kapansanan sa libreng physical therapy. Si Nonoy ang kauna-unahan niyang benepisyaryo. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid na tinuturuan ng tamang ehersisyo ng therapist, lumapit sa kanya ang head ng center. "Miss Evangelista, maraming salamat po sa paunang donasyon niyo. Nabasa po namin ang plano niyong magtayo ng grant program para sa mga batang may special needs." Tumango si Lira. "Hindi pa po ito full-fledged, pero nagsimula na po kami. Yung kinita ko po mula sa stocks ng kumpanya ni Don Ricardo, diretso po sa pondo. Kung ganito po ang lahat ng may pera, edi sana mas madali ang mundo para sa mga batang katulad ng kapatid mo. Kung hindi ako inampunan ng tiwala ng isang matanda noon," ani Lira, "malamang nasa lansangan pa rin ako. Ngayon na ako naman ang may kakayahan, ayokong masayang ang pagkakataon."
Sa hapon ding iyon habang pauwi sila ni Nonoy, huminto sila sandali sa tapat ng dating barong-barong. Nakatayo na ngayon ang maliit na karinderya, pinapatakbo ng dati nilang kapitbahay na si Aling Tarsila. Lira, bati ng matanda. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Dahil sa puhunan mo, may negosyo na kami. Napag-aaral ko na rin ang bunso ko. Hindi na kailangan ng pasasalamat, Aling Tarsila. Basta't maayos ang buhay nyo, masaya na ako. Kakaiba ka talaga, anak. Hindi ko alam kung bakit may mga taong ginagawang masama ang ganitong klaseng kabutihan. Pero ako, simula pa lang alam ko na, may mabuting dahilan kung bakit ikaw ang pinili ni Don Ricardo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang dahilan ni Lira para lumaban. Hindi para sa titulo o ari-arian, kundi para sa dignidad na sa murang edad pa lang ay pinanday na ng kahirapan. At habang pinagmamasdan niya si Nonoy na ngayon ay marunong nang magmaneho ng wheelchair at mas matibay na ang katawan, alam niyang ang liham na isinulat niya sa gabi ng katahimikan ay hindi lang paalala para sa kapatid niya. Isa rin itong paalala sa sarili niya na ang totoo, kahit hindi siya De Villa sa dugo, siya ang tunay na tagapagmana ng puso, dangal at kabutihan ng yumaong matanda at wala nang mas dakilang pamana kaysa roon. Habang lumalalim ang pag-ikot ng taon, lalong lumawak ang abot ng misyon ni Lira, isa sa mga matagal na niyang pangarap, na para bang noon ay imposible, ay ang makapasok sa isang kolehiyo, hindi dahil sa ambisyon para sa sarili, kundi para mapagtibay pa ang pundasyon ng mga proyektong nais niyang itayo para sa mga kapwa niyang lumaki sa kahirapan. Isang gabi habang tinatapos niya ang isang financial report para sa scholarship fund na tinatag niya, lumapit si Nonoy, bitbit ang isang enrollment form mula sa paaralan sa kanilang barangay. Ate Lup, nakapasa ako sa entrance exam. Bulalas ng bata, hawak-hawak ang papel na tila tropeo. Napaniti si Lira at mabilis siyang lumapit upang yakapin ang kapatid. Naku Nonoy, ang galing mo naman. Aba, college student ka na pala ngayon? Oo, pero ikaw, kailan ka rin mag-i-enroll? Tanong ni Nonoy. Seryoso ang tingin. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong mag-aral din? Napatingin si Lira sa laptop, saka sa sulat ni Don Ricardo na palagi niyang itinatabi sa loob ng drawer ng kanyang opisina. Naaalala niya ang bawat salita ng matanda, lalo na ang huwag mong ipagkaila ang sarili mong talaga. Kinabukasan, hindi na siya nag-atubili. Tinungo niya ang opisina ng isang lokal na kolehiyo sa syudad, isang pampublikong universidad na kilala sa magandang reputasyon, ngunit abot kaya ang matrikula. Hindi siya nagpangap bilang donasyon officer o benefactor. Pumila siya tulad ng lahat. Nagsumite ng requirements at tahimik na umupo sa waiting area habang hinihintay ang resulta ng kanyang application. Nang tawagin ang kanyang pangalan ng registra, may pagkabigla sa mukha ng staff nang makita ang kanyang buong pangalan. Miss Lira Evangelista, kayo po ba talaga ito? Opo, sagot niya ng mahinahon. Pasensya na po, kilala kasi kayo. Kayo po ba talaga ang mag-aaral dito? Ngumiti siya. Bakit po? Bawal ba? Hindi po, natutuwa lang kami. Kasi ang dami pong estudyante dito ang natulungan nyo na. Pero kayo pala gustong matuto rin. Tinanggap siya sa kursong Business Administration. Hindi para maging negosyante, kundi upang mas maintindihan pa kung paano magpapatakbo ng maayos at transparent na organisasyon. Para sa kanya, mas mabuting magsimula sa pundasyon. Magsimula sa lupa, hindi sa ibabaw. Nagsimula siya bilang isang regular na freshman student. Naka-uniforme, may dalang second-hand na backpack at nauupo sa likod ng klase. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang pagkatao. Kung may nagtanong, sinasagot lang niya ng simpleng, isang kasambahay lang ako noon. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga kaklase ang kakaiba sa kanya. Ang determinasyon, ang talas ng isip at ang kahusayan sa pakikinig at pagsusuri ng mga case study. Sa isang talakayan hinggil sa business ethics, habang pinag-uusapan ang tungkol sa moral temptation sa corporate leadership, tumayo si Lira at nagsalita. Hindi ko po alam kung paano i-define ang mga teoryang nakasulat sa libro, aniya. Pero alam ko ang itsura ng tukso, yung literal na may baul ng ginto sa harap mo. At alam ko rin ang pakiramdam ng gutom, ng walang-wala.
Pero kahit anong hirap, mas masarap pa rin ang pagtulog kapag alam mong wala kang tinapakang tao. Tahimik ang buong klase. Maging ang profesor ay napatingin sa kanya, halatang namangha. Mula noon, naging inspirasyon siya sa campus. Hindi bilang celebrity, kundi bilang isang modelo ng tahimik na katatagan. Dumating ang panahong inanyayahan siyang magsalita sa isang forum sa universidad, kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa harap ng libo-libong estudyante, guro at bisita, nagbahagi siya ng kanyang kwento. Hindi po ako lumaki sa silid-aralan. Lumaki po ako sa Riles, sa palengke at sa lansangan. Pero doon ko natutunan ang pinakamahalagang prinsipyo ng buhay, na ang edukasyon ay hindi lang nabibili. Ito ay pinaghihirapan, pinagsasakripisyuhan at pinaninindigan. Matapos ang talumpati, lumapit sa kanya ang dean ng business school, Miss Evangelista. May scholarship program kami para sa mga estudyanteng may outstanding public service record. Gusto ko sanang i-recommend ka bilang isa sa mga scholar. Salamat po, pero may kakayahan naman po akong magbayad ng matrikula. Mahinahong tugon ni Lyra. Alam ko, pero ang scholarship ay hindi lang para sa nangangailangan ng pera. Minsan, ito rin ay pagkilala sa mga taong nagbibigay inspirasyon. Hindi niya inasahan iyon. At nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi mula sa klase, napatingala siya sa langit at binulong. Salamat, Don. Hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon. Tinulungan mo akong bumuo ng sarili kong landas. Samantala, sa probinsya, natanggap rin si Nonoy bilang official campus poet ng eskwelahang pinasukan nito. Sa unang araw ng klase nito, ipinadala ni Lyra ang kanyang unang sulat bilang kapwa estudyante. Mahal kong Nonoy, ngayon pareho na tayo estudyante. Ngayon ko naiintindihan kung gaano kahirap pero masaya pala ang matuto. Hindi lang sa libro, kundi sa pakikisama, sa pakikinig at sa pagtanggap ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi kita pinipilit na maging katulad ko. Ang gusto ko lang, sana palagi mong alalahanin kung sino ka. Ang batang lalaking kahit may sakit, mas inuna ang atin niya. Dahil sa'yo, natutunan kong huwag mawalan ng paraasa. Sa bawat exam na papasukan mo, bawat klase na papasukan ko, tandaan mo, hindi lang ito para sa atin. Para ito sa lahat ng batang katulad natin. Ate Lyra, sa bawat leksyon na kanyang natututunan, at sa bawat pahina ng libro na kanyang binubutlat, alam ni Lyra na hindi lang ito personal na tagumpay. Isa itong panata na sa bawat hakbang ng kanyang edukasyon ay may kasamang layunin, ang buuin ang kinabukasan hindi lang para sa sarili, kundi para sa marami. At sa mundo kung saan madalas nauuna ang koneksyon kaysa determinasyon, si Lyra ang patunay na ang tunay na karapat-dapat ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Kailangan lang ng konsyensya, paninindigan at pananalig na sa huli. Ang mabuti ay palaging magwawagi. Makalipas ang mahigit 3 taon mula nang unang lumakad si Lyra sa loob ng malaking bahay ni Don Ricardo bilang isang simpleng maid, muling bumalik ang kanyang mga yapak sa mismo lugar na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang dalagang may bitbit na lumang backpack at kaba sa dibdib. Isa na siyang edukadong babae, may sarili ng pangalan sa larangan ng social work at community development, at pinuno ng isang lumalaking organisasyong naglalayong iligtas ang mga batang walang tahanan. Hawak niya ang isang simpleng regalo, isang framed na lumang litrato nila ni Don Ricardo noong unang taon niya sa bahay. Ang larawan ay kuha sa likod bahay habang nag-aayos siya ng mga paso at si Don Ricardo naman ay nakaupo sa wheelchair. Hawak ang isang librong hindi niya kailanmang natapos basahin. Sa ibaba ng frame, nakaukit ang mga salitang, "Totoo ang yaman kapag ito'y naipasa sa tamang puso." Pagtapat niya sa tarangkahan ng bahay, sinalubong siya ng tanawin, tila hindi nagbago. Naroon pa rin ang fountain, bahagyang inaagyo, ngunit malinaw pa ring bumubulwak. Ang hardin, bagamat medyo napabayaan, ay patuloy pa ring may mga rosas at sampagita. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago, wala na ang dati nitong amo. Sinalubong siya ni Mang Eladio, na ngayon ay mas may edad na,
ngunit bakas pa rin ang tikas sa kilos. Senyorita Lira, hindi ko akalaing babalik kayo rito. Pasok po kayo. Ngumiti siya at tumango. Dumating ang panahon na kailangan kong balikan ang pinanggalingan ko. Isa pa, gusto ko pong muling makita ang bahay ni Don Ricardo. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko ito kakalimutan. Inihatid siya ni Mang Eladio sa loob. Napansin agad ni Lira ang katahimikan. Wala na ang dating kabisihan ng mga kasambahay. Wala na rin ang halakhak ni Don Ricardo tuwing nanonood ito ng lumang pelikula tuwing gabi. Sa sala, naroon pa rin ang lumang baul, nakapatong sa ilalim ng malaking portrait ng matanda. Doon niya muling naramdaman ang sakit ng pagkawala. May mga iniwan si Don Ricardo para sa inyo, ani Mang Eladio, habang inilalabas mula sa drawer ng lumang aparador ang isang sobre. Ito po ang liham niya. Sinulat niyan 1 linggo bago siya bawian ng buhay. Ayaw niyang ipadala ito agad. Ang bilin niya, hintayin namin kayong kusa na bumalik. Dahan-dahang binuksan ni Lira ang sobre. Kumabog ang dibdib niya habang binabasa ang bawat linya. Mahal kong Lira, kung binabasa mo ito, malamang ay tapos ka na sa maraming laban sa buhay. Baka may narating ka na o baka nasa gitna ka pa lang ng paglalakad. Ngunit anuman ang lagay mo, gusto kong malaman mong hindi ako kailanman nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Nais kong iwan sa iyo hindi lang ang baul ng mga alaala, kundi ang mismong bahay na ito. Hindi dahil sa gusto kong suklian ang kabutihan mo, kundi dahil alam kong may mas makabuluhang gamit ito sa mga susunod pang taon. Gawin mong tahanan ng mga batang nangangailangan. Huwag mong hayaang mabulok ang yaman ng bahay na ito sa katahimikan. Isang tagubilin lamang, panatilihin mong bukas ang puso mo. Tulad ng pagkakabukas ng baul na minsan kong iniwan sa harapan mo. Ricardo de Villa. Napaluha si Lira mula sa isang kasambahay, siya na ngayon ang tagapangalaga ng bahay ng matandang lalaking minsang sumubok sa kanyang integridad. Wala siyang ideya na ang pagtanggap niya noon sa baul na hindi niya ginalaw ay naging simula ng mas malaking misyon. Patawad Don, mahinang wika ni Lira habang hawak-hawak ang sulat. Kung alam mo lang kung gaano kakabigat sa puso ko hanggang ngayon. Sa sumunod na mga araw, agad niyang inasikaso ang legal na paglipat ng pag-ari. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya ginamit ang bahay para sa sarili niya. Sa halip, pinaayos niya ito upang gawing halfway home para sa mga batang nailigtas mula sa kalsada, lalo na yung mga ulila, biktima ng karahasan o nawalan ng direksyon sa buhay. Tinawag niya itong Bahay de Villa, tahanan ng pag-asa. Bumalik din si Nonoy upang tumulong. Malaki na siya, halos binata na, at pinili ring mag-aral ng social work. Inspirasyon ang kanyang ate. Ate, sambit ni Nonoy habang nagpipintura ng silid, sigurado ka bang hindi mo gusto dito tumira? Umiling si Lira. Hindi ako dapat ang tumira rito, Nonoy. Ang mga batang tulad natin, sila ang punay na may-ari ng bahay na to. Ako lang ang tagapangalaga. Sa muling pagbubukas ng bahay, pinuno ito ng mga tinig ng mga bata. Hindi na sigaw ng takot kundi halakhak ng panibagong simula. May mga silid-aralan sa dating kwarto ng mga bisita. Ginawang silid-aklatan ang lumang opisina ni Don Ricardo at ang lumang baul, nananatiling bukas, nilagyan ng mga laruan, libro at sulat ng pasasalamat mula sa mga batang minsang walang tahanan. Bukas ito para sa lahat, sambit ni Lira sa unang araw ng pagbubukas. At sana lahat kayo ay matutong maging tapat dahil minsan ang isang bukas na baul ay nagsisimula ng isang mas dakilang kwento. Sa loob ng ilang buwan, umabot sa daan-daang bata ang natulungan ng Bahay de Villa. At sa bawat kwento ng batang lumalapit kay Lira, muli niyang naaalala ang sarili niya. Ang batang minsang nagpakumbaba, nagsikap, at piniling maging matuwid kahit walang nakakakita. At tuwing gabi, bago siya matulog sa maliit niyang silid sa likod ng opisina, palagi niyang tinitingnan ang frame na larawan nilang dalawa ni Don Ricardo. At sa katahimikan ng gabi, parang naririnig pa rin niya ang boses ng matanda. Tama ka, Lira.
Ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa laman ng baul. Lumipas pa ang ilang taon. Ang Bahay de Villa ay naging kilala na sa buong rehiyon, hindi lamang bilang isang tahanan, kundi bilang isang institusyon ng pag-asa. Maraming batang inalagaan doon ang ngayon ay may kanya-kanyang propesyon na. May guro, may nurse, may karpintero, may nagtayo ng sariling negosyo. Lahat sila sa isang tinig at damdamin ay tinuturing si Lyra hindi lang bilang tagapangalaga, kundi bilang isang ina. Ngunit kahit sa lahat ng tagumpay at pagmamahal na natatanggap ni Lyra, may isang bagay na hindi niya kailanmang binuksan, ang mismong baul na minsang iniwang bukas ni Don Ricardo noon para subukin siya. Simula nang siya'y ipamanahan ng matanda ng buong bahay, nanatili ang baul sa isang silid na hindi ginagalaw, nakasara at tila sagradong relikya ng nakaraan. Isang gabi, habang siya'y mag-isa sa kanyang silid, naganap ang isang pagtitipon sa Bahay de Villa, ang kanilang ika-5 anibersaryo. Ang buong compound ay puno ng mga dating residente, voluntaryo at mga kaibigan ng institusyon, na puno ng musika at kwentuhan ang paligid. Ngunit si Lyra ay tahimik lang sa isang sulok. Nakatanaw sa buwan habang hawak-hawak ang isang lumang retrato nila ni Don Ricardo. "Ma'am Lyra," tawag ni Nonoy, na ngayon ay 22 na. "Hinihintay ka po nila. Ikaw ang pinakahinihintay magsalita." Napangiti siya. "Sige, susunod ako. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto." Pagkaalis ni Nonoy, naglakad si Lyra papunta sa dating silid ni Don Ricardo. Ang silid na ginawang parang mini museo ng buhay ng matanda. Nandoon pa rin ang baul. Hindi na ito bukas, isinara niya ito ilang linggo matapos ang libing, bilang tanda ng paggalang. Lumuhod siya sa harap nito. Matagal na panahon na Don, mahina niyang sabi, "Hindi ko kailanmang binuksan ang baul na ito. Hindi dahil sa takot na baka may makasira sa alaala mo, kundi dahil pakiramdam ko, nakuha ko na ang yaman na nais mong ipamana. Ang tiwala, ang aral, at ang landas na dapat kong lakaran." Habang pinagmamasdan niya ang baul, napansin niyang may maliit na papel na ipinasok sa gilid ng kahon. Parang hindi niya ito napansin dati. Marahan niya itong hinila. Isa pala itong sulat, may lagda ni Don Ricardo sa likod. "Lyra, kung sakaling hindi mo kailanmang buksan ang baul na ito, hindi ko ito ituturing na pagkukulang. Sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi sa kung ano ang gagawin mo sa pagkakataong walang nakakakita, kundi kung paano mo babalikan ang pagkakataong iyon kapag kaya mo nang intindihin kung bakit ito nangyari. Ang baul na ito ay simbolo lamang. Ang laman nito'y wala ng halaga kumpara sa kung anong uri ng tao ang iyong naging bunga ng pag-iwas mo sa tukso. Ngunit kung isang araw ay naisip mong buksan ito, sana'y gawin mo ito hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong kapayapaan." Ricardo. Napapikit si Lyra. Ang kanyang dibdib ay napuno ng damdaming matagal ng kinimkim. Pinag-isipan niya ng matagal. Ngunit sa huli, hindi niya pa ring binuksan ang baul. Pagbalik niya sa harap ng madla, mainit ang palakpakan. Umakyat siya sa entablado habang si Nonoy ay nasa gilid, hawak ang mic at buong paggalang na iniabot ito sa kanya. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Panimula niya, bahagyang nanginginig ang tinig. "Bilang tagapangalaga ng Bahay de Villa, hindi ko po sukat akalaing darating ang panahong ganito kadami ang ating pamilya. Lahat po ng batang minsang naligaw ng landas, lahat ng ulilang minsang walang direksyon, lahat po tayo'y may kwento. Pero higit sa lahat, may pinanghawakang aral." Napatingin siya sa mga bata sa harapan, sa mga dating kasambahay na ngayon ay parte ng Board of Trustees, at sa mga dating bata na ngayon ay may sariling pamilya na. "Alam niyo ba," pagpapatuloy niya, "na sa lahat ng yaman ng bahay na ito, at mayaman po ito, hindi lang sa pera, kundi sa alaala, ay may isang bagay akong piniling hindi galawin.
ang baul ni Don Ricardo. Dahil sa mata ko, nasubukan na niya ako noon. At ang yaman na nais niyang ipamana ay hindi kayamanan kundi prinsipyo. Tumahimik ang lahat, parang bawat isa ay hinihintay ang kasunod na sasabihin niya. Hindi ko kailanmang bubuksan ang baul na yon. Aniya, dahil para sa akin, ang tunay na kayamanan ay ang paggalang sa tiwala. At ang tiwala, minsan mo lang mahawakan sa buhay. Kapag binitiwan mo ito, hindi mo na ulit mababalikan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming lumapit sa kanya, umiiyak, nakangiti, lumuluhod sa pasasalamat. Isa roon ay si Aling Fe, isa sa mga dating bata roon na ngayon ay may sariling preschool. Ma'am Lira, wika niya, sa buhay naming lahat, ikaw ang pinakamalaking inspirasyon. Dahil hindi mo kailanman ginamit ang pagkakataon para sa pansarili mong ambisyon. Naging ina ka sa lahat. Sumunod na araw, habang mag-isa si Lira sa kanyang silid, sumulat siya ng sarili niyang liham at inilagay ito sa ibabaw ng baul. Sa susunod na tagapangalaga ng Bahay de Villa, kung maisip mong buksan ang baul na ito, gawin mo ito na may kababaang loob at hindi sa pagnanasa. At sana, mas mahalin mo pa ang bahay na ito higit sa kayamanang maaari mong matagpuan dito. Lira. At mula noon, ang baul ay nanailing hindi nabubuksan. Minsan ay inaapuhap ng mga batang bagong dating kung ano kaya ang laman ito. Ngunit sa tuwing sila'y magtatanong, isa lang ang isasagot ng mga matatagal na roon. Hindi mahalaga ang laman ng baul. Ang mahalaga ay ang natutunan natin mula sa hindi natin pagbubukas nito. Sa ganitong paraan, tuluyang nabuo ang legacy ng isang maid na minsang tinukso ng kayamanan, ngunit piniling maging ilaw para sa iba. Sa huli, ang baul na iyon ay naging simbolo ng pinakamahalagang aral sa buhay, na ang dangal at integridad ay kayamanang walang katumbas.